na po namin kayong pumasok sa loob ng lunduyan at sa loob ng ilang minuto ay atin na pong uumpisahan ang programa. Sana'y mapatawad mo. Sana'y mapatawad mo. Minsan sa ating buhay, ang unos biglang darating. Dulot nito'y bigati, pag-asa may hindi nababati. Kung sa Kanya ay lalapit, manalig ka, liwanag ay masisilayan. Kung ika'y napapagal at nabibigatan, kaya nawawala ka ng pag-asa. Tumawag ka sa ating Diyos Ama. Ngunit kung sa Kanya ay lalapit, manalig ka, liwanag ay masisilayan. Kung ika'y napapagal at nabibigatan, kay Jesus lumapit at nagagaan. Kung mayroong dilim, ay may liwanag rin. Kung mayroong unos, ay may bagong pag-asang darating. Sa piling ng Amang nasa langit, ang ligaya niya'y iyong makakamit. Sa piling ng Amang nasa langit, ang ligaya niya'y iyong makakamit. Sa gitna nitong unos, maaasahan siya. Muli po, inaanyayahan na po namin kayo pumasok sa loob ng lunduyan at sa loob ng 5 minuto ay uumpisa na ang aming programa. Muli po, inaanyayahan po namin kayo pumasok sa loob ng lunduyan at sa loob ng ilang minuto ay atin na pong uumpisahan ang programa. Alam mo ba, kaibigan,
pasakop taking Diyos.
Isang mapagpala at masayang umaga po sa ating lahat. Mahigit 5 dekada na ang lumipas mula nang itinatag ang ating lunduyan, Sentro Sibol Tagumpay Be, sa isang matibay na pundasyon. Marami ng mga pagsubok ang ating pinagdaanan, mga halakhak at tuwa na pinagsaluhan, at mga tagumpay na ipinagdiwang na siyang mga naging kasangkapan kung bakit lalong tumatag ang ating pananampalataya. Taon na ang lumipas mula nang dumating ang malaking pagsubok sa ating buhay. Maraming nayanig ang kanilang pananampalataya, ngunit marami din namang nagbalik loob at natutong tumawag o maniwala sa ating Diyos. Nakakalungkot man pong isipin na sa 3 taong pagdiriwang ng aming lunduyan sa gitna ng pandemya, ay limitado pa din po ang maaaring makiisa sa aming anibersaryo. Pinaglayo man po tayo ng distansya at pandemya, pinagsama naman tayo ng teknolohiya. Kung kaya't welcome to 51st Anniversary of Sentro Sibol Tagumpay Be. Tumayo po tayong lahat at sabay-sabay nating awitin ang iwagayway na pangungunahan ng mga kabataan sa Sentro Sibol Tagumpay Be na susundan po ng pagbasa ng San Juan 17 na pangungunahan ni Hermana Julia Gomez at Doktrina ng Espiritismo sa pangunguna ni Hermano Raymond Mocato at susundan ng isang pananagin sa pangunguna ni Hermano Kenneth Miranda.
Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus. At sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit, ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras, walhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay bahatiin ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamahalaan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatwidbagay si Jesucristo. Niluwalhati kita sa lupa, pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, walhatiin mo ako sa iyo rin ng kalwalhatiang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon ay nakakilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin na ibinigay mo ay mula sa iyo. Sapagkat ang mga salitang sa akin ay binigay mo ay binigay ko sa kanila at kanilang tinanggap at nakakilala ng tunay na nagbuhat ako sa iyo at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanglibutan ang idinadalangin ko, kundi ang mga sa akin na ibinigay mo sapagkat sila'y iyo. At ang lahat ng mga bagay ay iyo, at ang mga iyo ay akin, at ako'y lumuluwalhati sa kanila. At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan, at ako'y paririyan sa iyo. Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa na gaya naman natin. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, at sila'y binantayan ko, at isa man sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay napaririyan ako sa iyo, at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan, upang sila'y magtamo ng aking kagalakan ganap sa kanila rin. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita, at kinapuotan sila ng sanglibutan, sapagkat hindi sila taga-sanglibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Hindi ko ay dinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanglibutan, na gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Kung paanong ako'y iyong sinugo sa sanglibutan, sila'y gayong ding sinusugo ko sa sanglibutan. At dahil sa kanila ay pinabanal ko ang aking sarili upang sila naman ay magpakabanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman ng mga nagsisisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Upang silang lahat ay maging isa na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin, upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kawalhatiang sa akin binigay mo ay binigay ko sa kanila, upang sila'y maging isa na gaya naman natin na iisa. Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanglibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo at sila'y iyong inibig na gaya ko na inibig mo. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon. Sila naman ay dumuong kasama ko upang makita nila ang kalwalhatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. O Amang Banal, hindi ka nakikilala ng sanglibutan, ngunit nakikilala kita, at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. At ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan, at ipakikilala ko, upang ang pag-ibig na sa akin na inibig mo ay mapasa kanila at ako'y sa kanila.
Pumayapa tapo at mahintampong meto nga panalain. Sakdala maestrong kaya kaming Ginoo. Minsan pag inuoy ni po yung masayang kayabakan niya. Anong no ka rin makanya milang telagarang balang kasari ni nanmiging kaya kang tabernakulong pepanuanan. Bang makanyang kaya pong misasan metong mamain kapasalamatan ng pong pupuri kaya ka. Uli na bablasang kareng dapat siyong mangayap ing menatili kaya pong kapayapan kareng balang metong kaya kami. Kagum na po ning biyang pong sika na napaparamyo. Ang gana po kareng karagdagan na pagkalubyo kareng balang metong kaya kami. Ginawala kaya pong balong yablas kareng dapat siyong mangayap kaya kami. Nung emubo ko ding sambanda ka king kaya kang pangay espiritu ang po king kaya kang katutuan. Ikpambanal man nyawad kaya pong patawad kareng sablang kakulangan ng pong kamal niya na kaya kang ababatsawan. Ang gana po karang amano ang pong dapat makapatula king banal mong harapan. Ikpambanal king oras sa itiyo ini po yung aldonin kaya kaming panipasalamat. Sa po Diyos ko yung ganap pilangay sa diyarang balang sarili mi. Ing makanyan mo pong linisan rang balang puso't kaisipan mi. Banging kaya kang kalamang pong upaya yung nga niya pong pagiligan karang balang metong kaya kami. Ikpambanalon nyo kaya po't balikdani kami pong anak mo. Misasan metong kaya pong kukulahit king banal mong harapan. Paintulot mo sa araw king pinanditay ting makanyan me pong ibuklat. Ing pasbulaning kaya kang kayarian banwa. Bang rin kaya kaming karalunganing makanyan lapong matanggap king kaya kang banalay harapan. Ginodinan nyo kaya pong persang pontetagan. Ang gana po yung maragula kapibabatan. Banting upayang karingal doming paing tumulan ng makanyang kaya pong mga sadsad karing tungkulan na bekitang wanan miketo. Ikpambanalo ini po yung yato ming kakarinan. Anong no ka rin tatangalan darang balang paniman maning niyayaliwang kaligaligan. Ginoadwan mi kaya kaikpayang makanyang kaya pong kaulan karing adbayong gamat. Bangi kaya pong malyaring niyabuban. Ang gana po yung sakita durugang king yato ming panak nanganan. Gino'y makanyang kaya pong ingatan king aldoong pong bengi. Gino ala po sanang mirasan metong mangkya kaming anak mo. Ikpambanalo rin ni puring talete ning kaya kang kayo pa yan. Diyos ko yung makanyan mo pong pamahalan de karelang puso. Dinan mong persang pong sikanan. Kabut po sana panding luklukaning kalam. Diyos ko itubod ming mapamadulang Espiritu Santong pengako mo kaya kami. Banting upayang makanyana kaya pong turuan pong tayran hanggang katutuan. Sa po Diyos ko at ang pasabing paibat kaya ka. Ila po sanang malyarin ni bulalag ngening kaurasan na iti. Ikpambanal makanyang kulanang kumpanyawad din kaya kaming pengariang pong kapatid. At syuking lalam ning kinan o kapanamdaman. Lalong may gitik parang kaya kaming pundasyon ning kaya kaming kasalpantayanan. Diyos ko kayong lihim makanyan mo pong abisan ka rin mayupaya mong gamat. Nanumang kinan o kapanamdaman syuking kahadang laman. Diyos ko pa yung tulot mong lubasan mo na. Lunedinan mo pong maragulo persang pong sikanan. Banting upayang karingal do bukasing makanyang kaya pa pong niyabi-yabing sumuyot mamintukin kaya kang kaburian. Ikpambanal dakal pong dakalas salamat kaya kayo. E milangan po balong sambit lang nilalamandarin kaya kaming puso uling kakakilala mo lang. Puren-puren pisasan metong ing karalunganan pong kaya duwanan kaya ka. Ing tanggapan nyo po ang tilang mabanglunghay kaya kang banalayaраpan. Makanyan mineman tanggapan ing kaya kang lima pamipala. Magharing kaya bing lugudyo manibat ng ininggaman king wakas. Iyan asa. Maikling pagpapaliwanag sa simulain ng Espiritismo. Ang Espiritismo ay karunungan na uukol sa uri, simula, at patutunguhan ng Espiritu at sa pagkikipag-ugnayan ng daigdigang nakikita, material sa daigdigang hindi nakikita, Espiritu sa pamamagitan ng talitayan o medium. Patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Mayroon lamang iisang Diyos na walang hangganan, di nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan at puspos ng pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ang batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat ng bagay at sa bawat pangyayari at ang umayon dito ay siyang tunay na relihiyon.
ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat at bawat paggawa niya, mabuti man ang masama. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay siyang pinakadakila at pinakamataas na katuruan. Ang espiritu ng pansamantalang nagkatawang laman o tao na siyang kasangkapan sa kanyang pagkasulong. Mananatili ang sariling pagkatao o kaangkinan ng espiritu pagkatapos ng tinatawag na kamatayan. Ang pagsulong tungo sa kasakdalan o kabanalan ng espiritu ay bukas lagi nasa lahat at bawat tao. Ang pagkikipag-ugnayan sa mga banal o mataas na espiritu, kabatlayaan sa mga tao ay siyang katotohanan na patunayan ng mahabang panahon. Ang mga kaloob o biyaya sa panggagamot at pangitain na nasusulat sa Biblia ay may kabanalan na ipinakikilala ng may humanidad. Upang magbigay ng pambungad na pananalita, ating pong pakinggan ang Pangulo ng ating Lunduyan, Sibul Tagumpeleng B. Maraming salamat po, Panginoon. Sa umagang ito, kami ay nagkatipon upang ikaw ay purihin namin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu. Isa pong magandang umaga po, mga kapatid sa ating pananampalataya. Pwede ko pong ingin ang inyong paintulot sa umagang ito. Isa pong palakpak para sa ating Panginoong Yesus na siyang dakila at sa mga lumipas na panahon. Pagsubok na kung minsan ay hindi po natin sa ating kaisipan, hindi natin makakaya. Subalit nandyan ang nag-iisang ating Panginoon na siyang umaakay, na siyang nagbibigay lakas upang tayo ay lumaban sa hamon ng buhay. Kaya po mga mahal na kapatid sa pananampalataya, sa araw pong ito ay ating ipagdiwang ang ika-15 pasasalamat po ng Sibul Tagumpeleng B sa panahon na ating dinanas, na ating pong pinagdaanan. Marami na pong pagsubok na ating pong napagtugumpayan sa tulong po ng ating Panginoon. Mga pagsubok na nagpapanday sa bawat isa sa atin upang tayo ay maging matatag, upang tayo ay lumaban sa ating inaharap na pagsubok. Ang Diyos po ang nagbibigay lakas sa atin upang tayo ay lumaban kung ano man po ang ating mga pagsubok sa ating buhay. Kaya mga kapatid, ito po ang aking binabahagi sa inyo, sa ating mga bisita sa umagang ito. Kayo po ay aming tinatanggap. Buong puso po namin kayong tinatanggap upang kayo ay makipagbahagi, makipagdahupang palad sa ating pasasalamat pong ito. Ang Diyos po ang siyang nagbigay panahon pa sa atin upang may pagdiwang ang isang pasasalamat sa umagang ito. Kaya po mga kapatid, sa aking pong mga kasama dito po sa Lunduyan, Sibul Tagumpeleng B, sa pangunguna po ng inyong lingkod at ang ating pong busy, sa ating pong mga masisipag na local board at lahat po ng miyembro ng Sibul Tagumpeleng B, ako po ay nagpapasalamat sa inyong katatagan at kasipagan sa inyong mga tungkulin. Kaya po sana, hindi lamang po dito, kundi sa mga susunod pong panahon, ay lalo po tayong magsikap upang tayo po ay magkaroon po ng tinatawag na may pag-asa. Huwag po tayong patitinag sa mga pagsubok. Good morning po. Yung pong busy po na nagkakatamong kapatiran, Brother Per Miklat po, attorney. Good morning po, Atsuya po. Malaos ko po. Kenny po, bago. Pangalawang Pangulo po ng ating pananampalataya. Good morning po.
So sana po tayo po ay maging matatag, maging masipag, maging tapat sa ating mga tungkulin. Kaya po magandang umaga po mga kapatid. Ito po ang aking masasabi. Medyo na ano po ako sa umagang ito Pero bago ko po makalimutan ang aking sabihin, isa pong palakpak ulit para po sa ating mga mabubuting mga magulang, mga ina. Happy Mother's Day po sa inyong lahat. God bless po kaya po na. Dakal po salamat. Maraming salamat po sa napakagandang mensahe ang ating Pangulo, Hermano Cornelio Yumut. Tumayo po tayong lahat at sabay-sabay po nating awitin ang awitin pang espiritu sa pangunguna ng Sibol Tagumpay Choir ang susundan ng spiritual communication at ang gaganap sa kanyang tungkulin ay si Hermana Evangeline David, Hermana Corazon Garcia at Hermana Jelay Velasquez. Panatiligin po natin ang kapayapaan sa loob at labas ng lunduyan.
matabang gabon, ati yung tinubo. Sese itang gambol, ban iti mabatiyo, ban kingal to bukas, ding bunga atilo. Ing kalam na ang pon upaya ning mayupayang Ginong Diyos king penantitay ni babiyeke karimbalang metong kaya. Ing masayang oras babiyeke ang pon ipagkalob karimbalang metong kayo. Ikong sabla-sabla ang eni atiyo, ban maliaring pipapagmananwanyo ding sariliyo king buri na ning Ginoo. King 50 metong ng pasalamat, sibol tagumpe na ning biye ayatiyo may yakit ke kayo. Maulagang oras, dinatangyo, karing kong sabla, ing may git, ing matangal na kayo, ing atinong pelalong kayigitan, ding balang sariliyo. Biru, ing oras at panahon, amilalapas karing balang biye. Ding pagal, ding pilak, ayate yung kayong gugugulan. Pakikuhanan niyo ikong sabla, ing matangal kongan, king ikayo ing makapanari, karing obra abinye ng Diyos, karing balang metong kirayo. Ngening ing mayap abini, lintoya at mebatyo karing balang sariliyo, nanuna ring mayap agawan, ning metong at talasal pantaya, ban kanita, lalong manusbong, lalong mayakit, anong sano ing mayap abini, ayat iyo at inubo karing balang metong kayo. Nanuna, ting bage ang pon maulaga, agawan niyo, bakong mipatutuan ikoman, ing saklit apenantit, adwan ko ing kepong orasan, at yako ing manay. Maya pa habak po banal. Ing bini misasa kakit mi po ang gaking panahon na iti metong talasal pantaya mimulat ing kasal pantayanan uling mayap niya pong bini ing tinubo kailangan niya pong sese ng ponggambula baya pong lalong magdalang dakalabuma maya payabak po kaya kayo. Salamat. Menu po kaya kayo. Nanoing kaulagahano ang puan kabaldugan kaya kayo. Nyening ing mayap abini. Ngayong mga mano inatsuya karing balang sarili. May payapa po banal. Bilang pong meto ang Kristiyano tutuligin kagulutan ng Ginoong Yesus, lalo kayo pa pong gawang mayap, dakalang mayap, bakit pong magsipong mga mayap mo naman po. Tapos salamat. Maya payapak po ka na. Para po ka na ako, king ka na ako ating mag-aral. Iba't king simula, imbining ni Sasa at ginambol, may gambol, inupo, yung matabang gawon. Sana po ang gaking daratang pangado. Imbining tinupo ngayon ni Sasa, lalo mo yan ikalat. Bangkanita rin kayang supling o binipang datang
Makanyan lang lalong may lumabong paulinarin kaya kaming maragulang at babatan at pamanalig kaya tamiyat mga Diyos. Salamat po. Salamat lang dakal din kaya kong kabiasnan wa at panwanan ko lang. Ngening kompleto ing sese ang gambol king ate yung mayap abini. Alasanang maliyaring magpabaya kaya kayo netong man. Alasanang maging sagwel kaya kayo o maging kasangkanan. Ngening ing mayap abining tinubo ka rin palang metong kaya kayo. Patutuan niyo nga na ikong sabla ka rin balang tapatiyo. Pakipaltawan niyo ikong sabla. Ngening king alang patugot magagambol ampon masisese kayo. Makatuliran mo ing tao. Kailangan ng taptan itang makatuliran, maging karampatan. King ate yung pining ni sasa karing balang metong kayo. Pankanita nga na karing aldo bukas. King kayong pangayatiyo. Ing tatang ing kapanaunan ing luntola ring pelalong bungayo. Uling ating mga talaking santong kasulatan. Iti sana eye maliyaring kakalimuan ikayo ipungan. Maging makapaldugan ing balang tapatiyo ikongan king kekong kasalpantayanan. At maliyaring magparati karing sariliyo. Ing magparatilo king talo pakiramdam ting balang balbugyo. Nune iti maging taladapatiyo ing tao. Kanito, bisa kayo ang ponali, mi patutuan yo ing tao. Mi patutuan yo nga kung mga mano makayagpang morin king ate yung dapat apurinan ng Diyos karing balang meto kaya kayo. Antinaning eke kabukuran ing kaya kayong orasan. Ban kanito ikong sabla makanyanyeng pirara kayon. Ban kanito ikayungan ing mipakapsyan ongan. Inguli na ning pangipasalamat na ning sibol. Malawot ampong malapit piyayabayan yo ring kekong panamdam. Ngayon makanyan king kanakong lamang. Ayan timong aginaldo king kekayong anibersaryo. Isasan metong tamong king metong papanalangin. Miyabe-yabe tamong manyan king Diyos. Kan kanito, ing sablang page, ayate yung kaguluhan. At ing ate yung kasakitan, karing balang tao, maniwala ang ponali, pan iti mayaplak nga na kapamilatan do, ring mayap adapatiyo. Yusiyo ring kepong panamdam. Manatili ko ang makalulok. Kuyo rin kaya kong balang kanuan. Manyawat kayo, ikayuan, king lagyo na ring ginong Diyos. King sablang puriyo, aduan yo, itapat yo labing puso yo, at biyabye alang pulang karing balang metong kaya kayo. Soblang kawan
Diyos ko, kekalang panwanan. Ibyeme po'y karagdagan, panding sabla lalang sangkan. Kin pama no paran de masabla ke kampat no bayan maging ting lewang lokal. Diyos ko emo kakawangan, kaguluhan ning yato. Diyos ko, sana po padan mo Kimban elo po numano tening sabla maminto mabagsik sakit ing lobos Diyos ko ko'y lakomo pan malayo nung maminto. Diyos ko ding sa langanak mo din hanggang masakit. Diyos ko kalang abisan ketapong ko matmong wanan pangtanggapan din sekanan galgal ning yato. Diyos ko
masinto, anya ingaduan ko, kay buat yulang gewa at muli na tayo. Dati lang ligod balen ang ating Keko yung malakuan. In ka na kong lukot. Babieke kekongan. Nga kong mangamano. Wayera ko lakuan, y Apostol Santiago, adios, kapayapaan. At sana kakawani karingbalang puso yun. Ingatan niyo, ban-ena asamsam, ningke kayong kasalam. Iko na sana, ding mayap agabon. Mitanam na sana, ing mayap abini, karingbalang puso yun. Ban mayakit ya, ampon mabatsola, ding mayap abungayo. Bangking panyatang nanitang oras, tanggapan niyo, ing lagyuning pakinab. Among Jesucristo at ing may payang nili. At ikong sablang at iyong megkapilit. Mig talaga? Mig sadya? At linakat hinlunduyan ay amakisan metong heting kami pasalamat. Hinguli na ningke kayong pangadyo banting magaral ing lagyuning kabanalan. Ing Diyos, binayang tutula, kareting tunis sasamba. Ulingan, samba niya ing Diyos, king pangay espiritu na, ampon king katutuan. At makanyan mo naman, dingati yung talatayit, ayati yung hingarapan. Ila, talenda kayo, hinganggang katutuan. Ayalang ngalindangan, alang kamagpunuan. Hingoras sa iti, aldo yung paming pasalamat mo.
pamiyabe-yabe yung pami-ugnayan. Pamisasan metongan yung king metong mong paksa. Metong alayunin aying sabla. Iti mipakayap lang. Banal ng harapan ninyo. Iti sumulong lang. King lagyuning kabanalan. Hingado iti pamipasalamat na ning kakarinan na iti sibul tagumpay biye. Lalo yasang lunto. Ing lino na tindig. At ing balang minum. King may sabing ganun. Iti sana makalasa lang manyaman ampon may. Lalo lasanang magmalasakit, mag-usa, magobrang alangtok na. E musana kareting aman kaya kayong daramdaman. Nune, di na niyong katawan. Iti ng sablang kabyas na. Nga na rin kaya kayong maramdaman. Ing bini. Misal bagda. May sabing nga sila. Dapat kabalwan niyo. No ka rin man nasikan. Iti makiyayo. At ingasikan, ama bato. At ingasikan, ama suksok. Dapat, atin mo naman gabon. Ama taba, ampon maya. Dapat kinguli na niti. Ting sablang kabyasnan. Kaya kayula miyadwang. Uli na pablasang. King minsan pa na panahon. Ing Diyos linwalya banting upayang manyal bagya. Karing may sabing bini. Banting upayang tanam niya. At ikayo detang bining mebado lele ng dalan. Nung kaya kayo yung pag-aralan, diretang taong parati lang lulog, mayayakid, kilugnanin ng tabernako. Dapat, king karelang pamakirandam, libutad na ni karelang pangaluklog. Ing karelang kaisipan, alayang karatunan. Ing karelang kaisipan, iti susulapoya at aliwang kabyasnan, ingati yung karelang isipan. At potang karelang pamanuli umeging karelang tuknangan, alala nga simpan, king karelang dapukanan. Uli na pablasang, simsamne, ning jablong mapamiraya, ake kayong kasalang,
itang atensyon. Banting mo parang ena at alastasan. Ing ebanghelyo ning kaligtasan. King karelang pamanuli. Alala ngayon tinjan. Hingati yung kabyasnan. Ay miyapag harapan na. Dapat nung tutong tune kayong mag-aral, hingladyuning kabanalan, at nung putnanda kayo, nanuneman itang ati yung maging kabalduga na. Itang bining may baldug. Itang yatak may badut yan kabatuan. Diri tao na pong magandang ginaman. Pero, eme natili, itang karya lang din na may yung karya lang. Bakit po, ba't eme natili? Kasi, matulalat po yung karya na sarili, tatanggapan din naman. Pero sandali mo, sa sagdi mo, kaya ng tama niya. Yung karya ng pamananda, matula ng matula, kaya ba't yung karya ng tula, kaya tamo manating pamanusik. Espertista kang yun, nakakatulang-katula. Inabukasan, panuli mo kimbali. Sinabi na kaya kalikang kaluran. Palita ko, espertista kapat. Litisod. Yan po yung kita namin. Salamat ng dakal. Hingati yung mayat akabyasnan. Dimdamyo. Ingati yung kabyasnan amiya pagkepungan. Ing bining mebaldun. Ing lugar amabado. Ilaret ang taong makirandam. Maniwala. Dapat alam tekagan. Nung atin niyang kapanandaman at kikit na ing meuluya ikit na itang misteryos ning Ginoo agad yang maniwala. Dapat datang itang kapagsubukan. Uli na pablasang alang tetagan. Yamanatili. Kagad yung miragsa. Hinguli na niti. Ikwanan yung ding kabyasnan. Bane-bane. Kayo lang pakaintindihan. Uling nungkot nanda kayo. Nanong klaseng asikan yung pangatawin. Uling detang bining mebaldug. King may sabing lugar amasuksok. Dedering taong makinandam. Alang patugot mag-aral ilagyuning kabanalan. Dapat itang kamatutwanan na isusundo da ing dapat ning dewa. Kugugulan da ing kabiyayan ing pangyan. Mababaw mo ing
iyang pangatubo. Nung niya, datang man itang kapagsubukan, katatakiran, agad iyang mapapana. Miyalang kabaldugan, ingkayang kapanwalan. Kinguli na niti, dapat ing katataw yan. Ing bining, may baldug, mayak agabun, matabang gabun. Ilareting taong sinisimandang matapat king puso da, ingati yung kabiasnan. Manatili lang ating tibayan king karelang kapanwalan. Nung nga niya datang man, itang kapagsubukan ang pontukso. Nakakawani, uli na pablasang karelang ingatan, ingaman kabanalan. Lamalyaring maragsa, uli na pablasang mamungang kapibabatan, ingkarelang kapanwalan. Nga naning dimdamyo, uli na pablasang meseseda, hinggambul, ampon dilig. Meseseda, king wastu, ampon matulid. Nga niya itang kapibabatan, ayating kabiasnan, mayayakit at mababatyo, bilang bungang masasabi, ingkarelang katatakan. Kinguli na niti, iko na sana, ding mayap agabun. Mitanam na sana kay kayo, yating mayap abing. Makatandaan niyo, ding amano ng Diyos, ila ding bini, amalyari yung isimpan, paragulan, itanang, karing balang kay kayong puso. Ding kapag-aralan, kabiasnan, paulit-ulit, balik-balik. Dapat iting kamatutuanan, ing tao, ganap yang ating kakulangan. Sapat mo king tao, ing mayayakit kang ating niyang panwalan, ating niyang kasalpantayanin. Dapat alayang pa magtiwala, alayang mayang adapa. Itibawag mo para paningin, alang kabaldugan, hingke kayong kasalpantayan. Kinguli na niti, gawin niya Pedro, ameging alagad ning Ginoo. Inyang kaya din may sabing dayat mana. Higit ng Pedro, ang maragulangin at may takutan niya. At king kayang pamitakot, mira siya kindanong. At malalagwa ng Diyawang Jesus. Kingwanay kayang gama, dapat nga na kaya. Taong dita, akasalpantayanan. Bakit ka? Mikahon.
naman ing maging kabilyan mo. Nung ditak mo, itangke kayong kasalpantayanan. Nung eyo balong gambulan, sesen paragulan, dating bining ni tanam, karengke kayong balang kasarinnan, iti niyalang kabadugan. Akatandanan nyo, ing Diyos, yaing wake kabadugan. At ikayo, ding may sabing sangan. Dapat kakilala yun naman. Ampon kabaluhan nyo, ing sangang magdalang bunga, babye bunga na. Iti makupudod ya, pingapi yung sa'yo. Dapat itang magdalang bunga, may sabing sanga. Lalo na iting si Sesen. Laluyang magdalang dakal pamuna. Kinguli na niti, ganap sanang ating midadako akabiasnan, karengke kayong dapukanan. Pakamalan yung ingamano ng Diyos. At eko sana kakawani. Nune manatili, kareng balang puso yun. Ingatan yung ing balang kautusan. Ingatan yung ing balang ngaman, kayong ngaramdaman. Panting upayang, diya ing maging matibay pundasyon, ningke kayong kasalpantayan. Sibol tagumpeningge, aldo ningke kayong payang pasalamat, in Diyos binayang puto. Dapat, ganakan nyo sana retang taong tengari kapatad, ayati yung magsimula. Kaniting kakalinan niyo. Detang atin pang sikanan, ayati yung mabibye. Kaya kayo lang pasyalan. Buwaman at chulaking dasening kapanandaman. Lalo't maigit ingke kayong piling kasangkapan. Ibiyayo itang kagalangan, ampon respeto. Uling king panahon na kayang lekaran, dakal asakripisyo, ing kayang depatan. Ngeni mo mang atin pangbiye, at ngeni nga tiyo kayo. Eyo kakalimuan, kaya kayo yung lalawan. Wa manalayo, ing kayang katawan, ing kaya kayong harapan, dapat, kim pusot pamisip na, manatiling ating ugnayan. Kapamilatan daring banal, manatili yapang ating sikanan. Kapamilatan daring kaya kayong kayadwanan, akakit yapang maging kayabe. Nung makanyang nini, ingalang hanggang kapasalamatan, kaya kayo yang idudwa. At nga na, kaya kayo panabilin, nung galawan niya, ing katungkulan yung may sabing Cesar, kaya kayo sana makiyabe, ing nanuman isasabihan. Ingatan nyo, ing balang sarili nyo, at maging itang lumuwal, ingke kayong pasbulan. Pakaisipan nyo, at pag-aralan nyo. Uling magtang ing metong mga mano,
ating mayakit. Kapiaglon, mingat kayo. Ingatan nyo balang sarili yun. Lalo na king panahon, muking ati yung daratang ayaldo. Ngunay panahon, ati yung mapali. Nung may naike kayong pamikatawan at magbitbit kayong kapanandaman, malalagwa kayong miransa, ingeyong kabaluan. Uling atake de corazon, alayang pipilinan. Nung niya, mingat kayo. Ing disiplina, iyang papanatilyan kalimbalang kay kayong kasarili. Nung makanyanyeni, isasanmetong kayo. Miyugne-ugne kayo. Misaup-saup kayo. Hinguli na ni tangke kayong pamikakalugod. Hinguli na ni tang kabyasnan ay tiyong mitanang karengke kayong balang kasariling na. Para gulan iti at mayakit na sa ding bungang manyaman ay tiyong mababatso. King amano, yengke kayong gagawan, nune, karing balang dapat yung mayat ampong matulit. Kayo yung mabatso. Kasi bayong, ilang lugod ang pongsaw. Takal asalamat na kaya niyo. Kayo pa lampasan, ingilang muli lang. Eda ay biye. Itang kabyasnan, pamangan ay lang lebadura. Eda ay biye, karike kayong katabi. Yan ditak mong panahon, ditak mong minuto, pinan yung orasan. Inguli na niti, yaing kabyasnan, amiyaduang ekongan. Inlugod ang masaot na nitang Diyos, ing kapayapan, kekoyan lalakpan. Ing bendisyon, Espiritu Santo, lapuan nila. Ang binhing ipinagkaloob sa inyong mga palad, inyong itanim at inyong pangalagaan. Nang sa gayon, pagdating ng bukas at araw, ay mayroong anihin ng tao, kainin at gayon din ang bawat isa sa inyo ay pumarito sa ngalan ng kapayapaan at ng kaligtasan. Sa kung papaanong ang tao ay nakatanggap ng kapayapaan, inihiling ko na sana kapayapaan inyo ring panatilihin mula sa inyong sarili at sa inyong pagtitipon na ito. Paghihintay nawa, mahabang pasensya at pagsasaliksik sa mga aral nang sa gayon nga inyong matanggap ng buo sa inyong sarili at inyong maunawaan ang mga bagay na inyong maririnig at inyong matatamasa.
Kakilala ninyo ang aral na kung saan paulit-ulit inyong naririnig sa inyong buhay, sa loob o labas man ng inyong pananampalataya, na kung ano ang tinanim ng tao ay siya ring kanyang aanihin. Kung ang kabuluhan ng pagtatanim ng tao ay mayroon siyang anihin bagkus pagkatapos ng pag-ani, ano pa ang tungkulin ng isang tao? Ang mga bagay na kanyang naani, ang mga bungang kanyang natanggap mula sa kanyang pagtanim, ano ang marapat na kanyang gawin sa mga bungang iyon na kanyang natanggap? Bukod sa kanyang gamitin sa kanyang sarili, inyo rin sanang ipamahagi sa inyong kapwa na sa kung papaano inyong natanggap sa inyong bawat palad ang mga binhi sa inyong pagtanim sa pagbunga ng mga ito, inyo nawang ipamahagi ang mga matatamis na prutas sa inyong kapwa-tao. Na kung saan ang prutas na iyon ay nagtataglay din ng binhi na inyong tinanim, na kung saan kanilang matatanggap at maaari rin nilang itanim sa kanilang bawat lupa. Katulad na lamang ng pag-aaral sa bawat isa sa inyo. Inyong narinig ang aking sinundan na kung saan kanyang sinabi na kayo na sanang mga matatabang lupa na ipinagkalooban ng Diyos ng kanyang mabuting binhi. Na kung saan inyong narinig na sana kayo na ang mga karapat-dapat sa mga bagay na kanyang ibinibigay sa mga karunungan na siyang ibinibigay niya. Dahil kung ang isang binhi ay itatago lamang at hindi itatanim, kasayangan ang siyang makikita. Katulad na lamang ng isang buhay ng tao kung sasayangin sa mga bagay na walang kabuluhan, kasayangan din ang siyang makikita. Sapagkat kung ang tao ay sadyang natutuna sa kanyang buhay, sadyang alam niya na ang pinagkaiba ng mali sa tama, sa mga nararapat niyang gawin, sa pamamaraan na kung saan alam niya na ang mga bagay katuruan na siyang ikaliligtas niya, pagkus kung ikaliligtas nga nalalaman ng tao, iligtas nawa ang sarili niya. Bigyan nawa ang katuturan ng bawat isa sa inyo ang inyong bawat buhay. At ang pag-ising ng tao sa kanyang katawan, sa pagmulat ng kanyang mata, sa pagsilang ng araw naway sana, ang kabuluhan, katuturan, ibigay nyo na sa inyong bawat buhay. Habang sana mayroong buhay ang isang tao, magtanim siya ng magtanim, umani siya ng umani, maghasik siya ng maghasik sa mga karunungan na nalalaman niya sa binhing mabuti na tinataglay niya. Dahil ano nga ba ang patuloy na siyang binhing mabuti na tinutukoy sa bawat isa sa inyo? Bukod sa karunungan, bagkus, ito ang kabutihan, paggawa ng mabuti sa kapwa-tao ninyo. Dahil kung ang tao ay magtuturo, hindi sapat ang siyang karunungan mula sa bibig. Dahil mas mahigit ang siyang nakikita ng tao sa kanilang paniniwala sa mundong ito, pakatandaan ng bawat isa sa inyo. Dahil katulad ng pagtuturo sa bawat isa sa inyo na kung saan gumawa ka ng mabuti sa iyong kapwa, mabuti rin ang kanyang gagawin sa iba niyo pang kapwa. Dahil nakita niya, nasaksihan niya ang iyong pagpapatotoo sa totoong kabutihan na tinutukoy ng Ebanghelyo at ng mga pag-aaral. At sa pamagitan nun, kanya ring may hasik ang mabuting binhi na kanyang natanggap sa iyo sa pamagitan ng kanyang paggawa. Dahil katulad na lamang na kayo ang sumasalamin sa inyong pananampalataya, maging salamin kayo ng kabutihan sa inyong kapwa-tao. Ang mga binhing inyong tinataglay, inyo sanang ihasik sa pamagitan ng inyong paggawa. Paggawa ng mayroong karunungan, paggawa ng mayroong kabutihan, pag-ibig sa inyong bawat puso.
Dahil ang bawat isa sa inyo, isa lamang ang sinusundan patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at ng pag-ibig. At nasabi nga, nang walang pagkakawang gawa ay walang kaligtasan. Sapagkat kung ang tao ay magbibigay sa kanyang kapwa-tao, siya rin ay mabibigyan. Dahil kung papaanong katumbas ng inyong paggawa ang inyong ikaliligtas, masusukat kayo sa pangsukat ng inyong pinanukat. Inyong basahin sa Ebanghelyo, sa Lucas, 6 ang kabanata, 38 ang talata, at ako'y maghihintay sa aking pagparito. Nasusulat po sa Lucas 4, 6 ang kabanata. 6 po ang kabanata, versikulo 3. Bigyan mo ang bawat Nasusulat po sa Lucas Kapitulo 6, versikulo 38. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan. Takal na mabuti, pikpik, liglig at umaapaw ay ibibigay nila sa inyong kandungan. Sapagkat sa panukat na inyong isukat ay doon kayo muling isusukatin. Maraming salamat. Inyong narinig ang aral. Sana mayroong buhay ng tao ay matuto siyang gumawa sa mga bagay na kanyang ikaliligtas at kanyang ikatutunay na siyang pag-ani. Habang sana mayroong kalakasan ng tao, huwag niya nawang sayangin sa mga bagay na walang katuturan. Magsipag nawa ang bawat tao sa mga bagay na mayroong kabuluhan at hindi lamang sa ikasasaya ng kanyang laman. Dahil alam ninyong nakasulat sa Ebanghelyo, alam ninyong nakasulat sa banal na libro, na ang mga tao na magtanim ng kakaunti, gayon din namang kakaunti ang kanilang aanihin. Bagkus ang mga taong nagsisitanim ng marami, marami ang kanilang aanihin. Dahil kung ang tao sa kanyang buhay, pipiliin niya na gumalaw ng naaayon sa kanyang ikabubuting, pipiliin niya na mabuhay sa mga bagay na magpapabuhay sa kanya, na magtatanggap, maghahatid sa kanya sa tunay na buhay, ay walang kasayangang makita sa kanyang kalakasan. At sa kung paanong paraan nga ang tao ay natuto na sa mga pag-aaral, sa inyo nawang pagkatuto, inyo nawang turuan ang kapwa ninyo tao na siyang nangangailangan. Dahil ano nga ba ang kahulugan ng pag-aasik ng isang binhi? Ano nga ba ang kahulugan ng pag-aasik ng binhi? May tuturing din ng tao na isang binhi ang kanyang pananampalataya na ipinakilala ng Diyos sa kanya. Dahil sa pamagitan ng kanyang pananampalataya ng mga pag-aaral, kabutihan na natatanggap niya, lumalago siya, lumalago ang kanyang buhay, ang kanyang pag-iisip, nag-iiba ang kanyang paggawa, katulad na lamang ng isang halaman na tumutubot sumisibol sa isang matabang lupa. Sa papaanong paraan nga ba ang tao ay makapag-asik ng kabutihan? Sa inyong bawat tungkulin, sa papaanong paraan nga ba may hasik ang binhing tinutukoy? Bilang isang kabataan, papaano nga ba mag-hasik ng isang binhi ang tulad ninyo? Bilang isang mayroong tungkulin, sa inyo bang palagay sa papaanong paraan ninyo may hasik ang binhi? At hindi lamang sa loob ng inyong pananampalataya, bagkus bilang isang tao, sa papaanong paraan ninyo may hasik ang binhi na tinutukoy ninyo sa inyong pag-aaral. At ako'y maghihintay sa aking pagparito, ang katanungan sa kabataan ay sa kabataan, ang katanungan sa nanunungkulan ay sa nanunungkulan, at ang katanungan para sa tao ay para sa lahat. At ako'y maghihintay sa aking pagparito.
base po sa aming pag-aaral o sa aking pag-aaral, sa pamamagitan po ng aming paggawa sa aming mga tungkulin, sa pakikinig mula sa aming mga magulang, at lalong mahigit po sa aming mga paggawa sa mga tungkulin na naatang sa bawat isa sa amin. Ito po ang paraan upang ang binhi ay matatak sa aming mga puso at kaisipan nyo lamang. At pagkatapos ay tatak ang binhing tinutukoy, paano mo naman maihahasik ang binhing ito? Sa pamamagitan po ng pagpapalaganap sa aming mga pamukhang mga kabataan, hindi lamang po sa loob ng ating pananampalataya, maging sa labas ng ating pananampalataya upang kami po ay maging isang letra na kanilang babasahin at kanilang susundin. Yun lamang po. Maraming salamat, kabataan, sa iyong ipinamahaging pag-aaral. Susunod sa aking katanungan, sa inyong mga nanunungkulan at kayo din naman sa inyo na siyang tagapakinig, sa papaanong paraan ninyo may hasik ang tinutukoy na binhi ng Panginoon na ipinagkaloob niya sa inyo bilang isang mayroong tungkulin sa pananampalatayang ito at bilang tungkulin ninyo bilang isang tao. Gandang umaga po ba natin? Bilang isang nanunungkulan kung paano namin mayahasik ang isang binhi, sa aming pag-aaral, ang isang binhi na naitanim sa matabang lupa ay kailangan ng pagbungkal, pagdilig, at bigyan ng pataba upang sa ganon, sa pamamagitan ng gawa namin at paglilingkod na manatili sa aral, ay siyang magsilbing pagsilungan ng mga aming mga kapatid, lalong-lalo na sa labas ng pananampalataya. Muli, maraming salamat po. Maraming salamat. Susunod, sino sa inyo pinubuksan ko hindi lamang sa mayroong tungkulin, bagkus sa mga dumalo, sa mga bisita at sa madla, pinubuksan ko ang katanungan na ito at ako'y maghihintay sa aking pagparito. Tatanong po daw ang Espiritu, paano paraan na ihasik ang binhi? Ilang daw po. Sa loob at labas daw po. Magandang umaga po, Banal na Espiritu, at gayon din sa mga kapatid na naririto sa Luluyan, Cebu, Tagumpay, Indian. Para sa akin po, ang katanungan na ibinigay nyo ngayong kawarasan na ito, masasabi kong mahirap maghasik ng binhi ngayong panahong ito dahil iba-iba na ang ganyang antas ng tao. Kung makikita po sa referensya kanina, iba't iba ang maaaring lupa na maaari mong paghasikan ng binhi. Subalit tayo bilang espiritista, nakikita natin, lagi tayong nasa panig ng kapayapaan, nasa panig tayo ng katuwiran. Kaya bilang isang kabataan, sa paghasik ng binhi, gayong gagawin mo kung ano yung tama. Gagawin mo ano ang makatwiran, at ituturo mo sa kabataan kung ano ang mangyaring gagawin nila. Unang-una sa bahay, dahil nasusulat sa banal na kasulatan, ibigin mo ang iyong mga magulang dahil siyang kautusan na may kaakibat na regalo sa Panginoon. Gayunman,
kung makikita natin ang mga kabataan ngayon, mangyaring hindi nila naintindihan ang mga bagay-bagay na itinuturo sa kanila ng mga nakakatanda sa kanila. Subalit, pilit nating tinuturo sa kanila ang lahat para tahakin nila ang daan na siyang tunay na papunta sa Diyos. At siguro po, sa bawat panahon na ibinibigay at itinuturo ng mga umaakay sa mga kabataan, makikita natin ang sakripisyo. Kaya sana sa paghasik ng binhi, mahirap man, ipagpatuloy natin ang ganong tungkulin. Dahil hindi natin makukuha ang regalo ng Panginoon, hindi natin makukuha ang magiging bunga kaagad-agad. Kailangan natin diligan, sabi nga po sa Kapampangan, gambulan may gabun, tugtugan may makatsu, ban pandatang ningaldo, makanyan may akit matabayang, tumubuit ang makatsyong bini, itang punla matabayan, timurin datang ingaldo, mamulaklak yaw, singkup siksak, pailalang po. Maraming salamat. Isingin nawa ninyo bawat sarili nyo, hindi lang sa mundo masaya ang tao. Alalahanin nyo ang bawat buhay nyo, isang hiram lamang nagtatapos ito. Naway tunay sana naunawaan nyo ang siyang kabuluhan. Bawat buhay ninyo mula nga sa binhi ay siyang ituring nyo, sarili nyong buhay palaguin ninyo, at siyang pakalap nyo, ang siyang kilala nyo, mga karunungan, kabutihan ninyo, walang pamimili sa bawat buhay nyo. Dahil nga ang aral tunay ay sa puso. Kung gayon ang huli na aking dinala, aking papatunayan. Sa sulat ni Apostol Pablo sa 2 Korinto, 9 ang kabanata, 6 ang talata, at ako'y maghihintay sa aking pagparito. Nakasulat po sa mga taga-Korinto, Kapitulo 9, versikulo 6, Datapwat sinasabi ko, ang naghahasik ng bahagya na ay mag-aani namang bahagya na, at ang naghahasik ng sagana ay mag-aani namang sagana. Nabasa po. Maraming salamat. Kung gayon, iyan na lamang ang mga aral na siyang iiwan ko. Sentro, Sibol, Tagumpay, Bie, binabati kita mula sa aking sarili sa iyong kaarawan. Kaya hindi naman kasama mo ang Diyos at ang Panginoon na siyang nagsasaya sa araw na ito. Nagsasaya ang mga angheles sa itaas, umaawit ang mga koro at kora, tumutugtog ang mga tugtugin, kaya sana ang araw na ito ay iyong iselebra. Huwag mo sanang kalimutan ang iyong pinagmulan, lalong-lalo na ang iyong pangalan. Sumibol sa iyo ang karunungan, nagtagumpay ang mga buhay. Kaya sana huwag kang mangalay, huwag ka sanang mapagod, at gayon din naman ang mga taong nanunungkulan sa iyo, sapagkat sa araw kung dumating man, marami ang mangungulila sa pagkawala mo. Kaya sana sa bawat isa sa inyo, hindi lamang mayroong tungkulin,
Pagkus naway sana ang tahanan na ito, gawin ninyong matibay na pundasyon ang pananampalataya ninyo. Huwag sanang makitang sayang ang siyang sinimula ng mga nakatatanda. Pagkus sa inyo sanang mga kamay, lalo nyo pang palaguin, lalong-lalo na kayong mga kabataan, naway sana sa araw na pagdating, inyo lalong pangalagaan ang tahanan na ito na iniwan pinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Kung gayon, iyan na lamang muli pagbati aking iniiwan sa iyong kaarawan. At Diyos, ang kapayapaan ang siyang iniiwan ko. Nagsiparito kayong ligtas, ligtas ko kayong iuuwi sa sarili ninyong kubo. Sa patnubay ng Espiritu Santo, isa sa mga ebanghilistang pinabanal ni Kristo, at Diyos San Marcos, paalam sa inyo. At upang maging ganap at lubos nating maintindihan ang ating temang ang paghahasik ng binhi na nasusulat sa Mateo Kapitulo 13, versikulo 4 hanggang 8, tinatawagan ko po si Hermano Noel Yumul, ang evangelista ng ating lunduyan. Magandang umaga po. Sana po sa oras na ito ay manatili ang kapayapaan dahil po sa ating pasasalamat. Ang ating pasasalamat na ipinagkaloob po sa atin ang hiwaga. Alam nyo rin na tumanggap kayo ng mga hiwaga na galing sa Diyos. At ang hiwagang ito ay ang ating Panginoong Jesucristo na ating ipinapahayag, ipinapakilala. Salamat po sa ating mga kapatid na dumalo. Nakita ko po ang ating kapatid na pangalawang Pangulo ng ating nasyonal ngayon, at ang ating mga lahat ng mga staff ng lokal na dumalo ngayon, tayo po ay nagkakaisa. Kaya napakaganda po ng ating narinig na mensahe mula sa Espiritu na isa lang ang kanilang dinadala, ang kanilang pinapaliwanag, ang kanilang tinutukoy sa ating paksa. So ako po ay tutugtong lang sa kanilang mga paliwanag. Pagamat wala tayong narinig ng mga ibang talata, ako naman ay babanggit naman ng mga talata sa Biblia. So ang kanilang pong paliwanag ay nakasulat sa Biblia, kahit na hindi po sila, wala silang pinabasa na talata. Hindi po nila kurkuro yun. Tama po ang kanilang paliwanag. Nakasulat sa Biblia, tama po yan. Ang magpapaliwanag, ang Ebanghelyo. Dapat ito ang ating sundin sapagkat ito po ang ibinigay ng Diyos na ating pinaka-mentor na dapat umabay sa ating lahat. Kaya napakaganda po na marinig ang binhi. Napakagandang marinig ang binhi. Kasi po ang binhing ito maraming ibig sabihin kung ano po ang kahulugan na pinaliwanag ng Espiritu na ibinigay para maintindihan po natin. Minsan sa ating pong pakikinig, kung minsan kahit na nandito ka na, ang ating isipan ay nahahati kayo. Hindi ka nakapokus sa iyong pakikinig. Maaaring ang isip mo, maaaring mahati. Kaya sabi ng Espiritu, mag-ingat po tayo para hindi manakaw ng isang magnanakaw o isang kalaban. Wala naman tayong ibang kalaban eh. Ang tao, hindi natin kalaban eh. Ang kalaban na sinasabi ay ang diabo, ang demonyo. Baka masingitan po tayo. Kaya, mag-ingat po tayo, makinig po tayo mabuti. Meron kasing sinasabi sa Biblia. Meron ganitong tanong eh.
paano natin matatanggap ang salita ng Diyos? Yun po ang tanong. Paano natin matatanggap ang salita ng Diyos? Ganito po ang sagot ng Biblia, pakinggan po ninyo. Sa 8:47 ng 1. 8:47 ng 1. Doon po natin makikita at mababasa ang salita. Ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Dahil dito'y hindi ninyo dinirinig, sapagkat kayo'y hindi sa Diyos. Ang sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. Meron ding mga tao na hindi nakikinig ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, wala sa kanya ang Diyos. Maaari ang Diyos, meron siyang mga anak ngayon. At meron ding anak ang Diablo, hindi natin alam kung sila'y nakakapag-ingat. Pakinggan niyo po. Sa 3:10 ng unang 1, ito po ang sabi ni Juan. Unang 1:3. Dito nahahayag ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng Diablo. Ang sinumang hindi gumagawa ng katwiran ay hindi sa Diyos, ni ang hindi umiibig sa kanyang kapatid. Diba? Dalawang bagay po yan eh. May anak ang Diyos, meron ding anak ang Diablo. Sana po walang makuha ang Diablo sa oras na ito. Kailangan lahat po tayo ay nasa Diyos. Kaya dito natin makikilala ang espiritu ng katotohanan at malalaman din natin ang espiritu ng kamalian. Dalawa po yan eh. May espiritong katotohanan, meron ding espiritong kamalian. Pakinggan niyo po. Sa unang 1:4. Tayo ngayon sa Diyos, ang nakakakilala sa Diyos ay dumirinig sa atin. Ang hindi sa Diyos ay hindi dumirinig sa atin. Dito'y ating nakikilala ang espiritu ng katotohanan at ang espiritu ng kamalian. Di dalawa po yan. May espiritu ng katotohanan, meron din palang espiritu ng kamalian. Kaya, dapat nating malaman kung ano ang kahulugan ng binhi. Tanong po yan ang espiritu eh. May sumagot eh. Diba? Ano ba ang kahulugan ng binhi? Basahin natin ang sagot ng Biblia. Nasa Lucas 8:11. Pag sumagot po ang Biblia, tama. Hindi po ang Biblia ito eh. Pakinggan nyo. Ito ang talinghaga, ang binhi, ano pong kahulugan? Ay ang salita ng Diyos. Hindi malinaw po. Lumabas sa Biblia. Ang binhi ay salita ng Diyos. Kung ang binhi ay salita ng Diyos, nagpapatunay na ang binhi ay salita ng Diyos, ito pala ay ilawan. At liwanag na pumapatnubay sa ating lahat. Ilawan at liwanag. Totoo bang liwanag, ilawan at liwanag na pumapatnubay sa atin ang salita ng Diyos? Totoo po yan, nasa Biblia. Pakinggan nyo. Nasa 119, 105 versikulo sa awit. Yun po ang sinasabi ng Biblia. 19:105. Yan. Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Diba? Ang salita ng Diyos, malinaw na malinaw eh. Ilawan ang salita ng Diyos, liwanag sa ating lahat, sa ating mga paa. Ibig sabihin, pumapatnubay ang salita ng Diyos sa atin. Dapat hindi mawawala ang salita ng Diyos sa ating puso at sa ating isipan. Kaya nagpapatunay, ang salita ng Diyos, katotohanan ang nakasulat sa Biblia. 17:17 ng 1. Pakinggan niyo po. Mabilis lang yan. Pagkapanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Totoo po ang nakasulat sa Biblia. Tayo po ay nasa katotohanan sapagkat dinidinig natin ang salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ay katotohanan. Ngayon, meron tayong paksa. Ano yung paksa natin?
ang pag-ahasik sa binhi. Paano po ang pag-ahasik sa binhi? Ang binhing sinasabi niyang pag-ahasik, 4 po yan eh. Diba? 4 yan eh. Una, ang nahasik, ang nangahulog sa tabi ng daan. Pangalawa, ang nahasik sa mga batuhan. Pangatlo, ang nahasik sa mga gawagan. Pang-apat, ang nahasik sa mabuting lupa. 4 lang naman yan eh. Pero ang 4 na ito, sumisimbolo sa taong nakikinig ng salita. Sumisimbolo. Ano po ba ang ibig sabihin ng nangahulog ang nahasik sa tabi ng daan? Ano po yung nahasik sa tabi ng daan? Pakinggan niyo po ang sagot ng Biblia. Nasa 8:12 ng Lucas. Balikan po natin ang Lucas. Yan. At ang mga sa tabi ng daan, ito po ang sagot eh. At ang mga sa tabi ng daan ay ang nangakinig. Kung magkagayoy, dumarating ang dyablo at inaalis ang salita sa kanilang puso upang huwag silang magsisampalataya at mangaligtas. Ang nasa tabi ng daan, mga taong nakikinig ng salita ng Diyos. Kung magkagayon, sa ating pakikinig, biglang dumating ang kalaban, ang dyablo, na sinasabi na nasa Mateo 13:4, at dumating ang mga ibon at kinain nila. Ang ibon sumisimbolo sa dyablo. Dyablo po ang ibig sabihin niya. Pakinggan nyo. 5:8 ng unang Pedro. Ito po ang talata. 5:8 ng unang Pedro. Kayo'y maging mapagpigil. Kayo'y maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na dyablo, naggaya ng lewong umuungan, ay gumagala na humahanap ng masisila niya. Yan po ang dyablo eh. Pag nakikinig ka ng salita, dumating ang kalaban, aalisin ang iyong napakinggan. Bakit? Kasi ang dyablo, ayaw kanyang maniwala sa Diyos, ayaw kanyang maligtas. Gusto niya makuha kanya. Sana wala siyang makuha sa atin ngayon. Lahat tayo ay nakafocus, nakikinig sa salita ng Diyos eh. Huwag nating ayaan na ang masama ang manaig sa mabuti. Dapat hindi ganoon. Baliktaran natin. Dapat mabuti ang manaig sa masama. Yan ang gusto ng Diyos eh. Ang mabuti ang manaig sa masama. Basa, 12:21 ng Roma. Huwag kang padaig sa masama, kundi bagkus daigin mo ng mabuti ang masama. Yan ang dapat. Huwag tayong pataig sa kalaban na dyablo. Dapat ang anak ng Diyos ang manaig sa masama. Tayo ang dapat magtagumpay. Dahil ang gusto ng dyablo, huwag tayong maligtas. Sabi niya, huwag kayong makinig dyan. Huwag kang maniwala dyan. Eh, ayaw niyang maligtas eh. Pero ang Diyos na ating pinaglilingkuran, ang gusto niya, lahat ng mga tao ay maligtas. Kontra sa kalaban. Ang kalaban ayaw kanyang maligtas eh. Pero ang Diyos gusto kanyang maligtas eh. Basa, 2:4 ng unang Timoteo. Pakinggan po ninyo. Na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao ay mangaligtas at mga kaalam ng katotohanan. Yan ang gusto ng Diyos eh. Kaya dapat malaman natin, siyasatin natin ang buong katotohanan. Huwag tayong makinig sa mali, sa mali. Pakinggan natin ang tama, ang totoo. Pag mali, huwag mo nang ituloy. Nasa palit tayo eh. Di ba? O ngayon, yan po ang sinasabi sa Biblia na ang natanim sa tabi ng daan. Pangalawa, ano po yung nasa gawagan? Sila eh. Proud na proud sa kanilang sarili eh. Tuloy, 17. At hindi nangag-uugat sa kanilang sarili, kundi sandaling tumatagal.
Kaya't pagkakaroon ng kabigatian at ng pag-uusik dahil sa salita, pagdakay, nangatitisod sila. Galak ka, proud ka, espiritista na ako ngayon. Kinabukasan pag-uwi mo, sabi ng kaibigan mo, balita ko, espirikitit ka na pala, natisod ka. Sa susunod, wala ka. Bakit? Kasi hindi makapite. Hindi nangaguugat eh. Yan po ang ibig sabihin, ang mga nahasik sa dawagan. Dawagan pa yan? Ha? Dawagan pa yan? Ay batuan, sa batuan. O yung pangatlo, ang nahasik sa mga dawagan. Basahin natin. Tisod sila. Galak ka, pa rin, proud ka, espiritista na ako ngayon. Kinabukasan pag-uwi mo, sabi ng kaibigan mo, balita ko, espirikitit ka na pala, natisod ka. Sa susunod, wala ka. At ang mga iba'y yung nangahasik sa dawagan. Hindi nangaguugat eh. Ang mga ito'y yung nangakinig ng salita. Mga tao yan eh. Nakikinig ng salita eh. 19. At ang mga pagsusumakit na uukol sa sanglibutan. At ang daya ng mga kayamanan at ang mga kita sa mga bagay na nagsisipasok ang nagsisiinis sa salita. At ito'y nagiging walang bunga. Hindi rin pala nagbunga ito eh. Yung mga dawagan eh. Bakit? Kasi nahahati ang kanilang kaisipan eh. Ang isip at ang mga iba'y nasa kanilang siniwalang na kayamanan. Aba, kalakasakita yung nangakinig ng salita. Kasi nahahati. Mga tao yan eh. Instead na dito ka makakapokus, hindi ka nakapokus sa kamakayamanan mo. Pagsusumakit na ibig sabihin, kung saan ang iyong kayamanan ang sabi ng Biblia na nagsisipasok at nagsisiinis sa kanso. Basta ito'y nagiging walang bunga. Hindi rin pala nagbunga ito eh. Yung mga dawagan eh. Bakit? Kasi sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon na kanilang iniwan ang iyong puso. Aba, nasa kayamanan, wala ka pala dito. Kasi nahahati. Mga tao yan eh. Kaya hindi ka nakapokus. Magmula sa tabi ng mga batuhan at dawagan, silang tatlo ay hindi nasaan. Pero ang kapatid sa sabi, ito ang pinakamasasukon. Basahin natin ito. Basta, hindi rin pala nagbunga ito eh. Yung mga dawagan lupa na bakit? Kasi sapagkat kung saan naroon at ang nahasik sa mabuti yung nasa kanilang ay siyang pinirinig at nasa kayamanan sa walang kaparadis na siyang katotohanan nagpupulya. Kaya hindi na ang ilay tig-isaan, ang ilay tig-anim na po at ang ilay tig-tatlo. Pero ang nasa mabuting lupa, ito ang sinasabi ng Espiritu na dapat dito tayo manatili sa pinhing nahasik sa mabuting lupa. Ano pang ibig sabihin ng nasa mabuting lupa? Basahin natin ang 7:24 ng nahasik sa mabuting lupa ay sa pinirinig at nasa kayamanan sa kaya't ang bawat pinirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap ay matutulat sa isang tao na aninlayo ang kanyang bahay sa ibabaw. Pero ang nasa mabuting lupa, ito ang sinasabi ng Espiritu at lumagpas ang ulan at bumaha at umihip ang mga hangin at inampas ang bahay na yun at hindi na. Ano pang ibig sabihin ng nasa mabuting lupa? Basahin natin ang 7. Itong nasa mabuting lupa, kahit na dumating ang bagyo, hampasin ka man ang maatas na hangin, hindi ka kaya't ang bawat pinirinig ng ating labasan ito. Kasi nakatayo na sila ay matutulat sa isang ano yung nasa ibabaw. Hindi po literal na bahay sa itatayuhan ng pero basta ang Los 20 ng Efeso. Ito ang sinasabi ng Espiritu para malaman natin na maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng at umihip ang mga hangin at ng mga tinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga pastor at ng mga propeta. Basahin na si Kristo Jesus ang Panginoon sa Panginoon. Ang bato parang sinasabi, ang bagyo, ang pasin ka man ang maatas na kapiligas na kay Kristo, bawal sa literal na bato. Kaya hindi ka nabubuhay. Kasi nakatayo na sila. Ay matutulat. Kaya po, ano yung nasa apat nila? Hindi po literal na bahay. Ay napasatayuhan ng pero. Basta sa Los 20 ng Efeso. Ito ang sinasabi.
Kaya para malaman natin ang pagkano ang libutan sa Diyos Ama ang pagkasalaan ng mga itinatayo sa ibabaw ng sensasterian sa mga apostol at ng mga propero. Basahin na si Kristo Yesus ang Panginoon ang bato parang sinasabi. Maraming salamat po sa ating magulang sa kanyang pagkakita. Salamat sa bawal sa literal na bato. Kaya hindi ka nabubuo. Kasi nakatayo na. Ngayon po, upang magbigay ng pagbati, ating pinagkakawagan si Hermano Irene Ferdinand ang Director General ng Index District 40 at ang ikalawang Pangulo ng Araw natin ang pagkano ang libutan sa Diyos Ama ang pagkasalaan ng mga itinatayo sa ibabaw ng sensasterian sa mga Magandang umaga po sa inyong lahat. Ating 10 minutes po yung 5 minutes kay Kuya Bernal. ang bato parang sinasabi. Mahirap po kasi putulin yung kanyang talumpati kasi mabibitin din tayo. Kailangan talagang tapusin niya. Maganda po yung mga ibinigay niyang mga sitas dahil kinatuya-nayan niya sa pamagitan ng Biblia ang mga mensahe po ng mga banal na dumalo sa ating mga. Sa ngalan po ng Direktiba General bilang inyong Pangulong Pangkalahatan ay binabati po namin ang gagawin ng Cebu. Opening beers in 10 million ay ilang po isang taon na pagtiliwan. Mahirap po kasi putulin yung kanyang alugati para rin mabibitin din tayo. Hindi na po yung talagang tapusin dito sa biganda po yung mga luyos. Ibinigay niyang mga sitas, tinatayo, kinatuya-nayan ng Fundadores ng Biblia. Ang mga mensahe po ng mga kanal na dumas. BSSM na po ako noon kasi mag-59 sa kanan po ng Direktiba. Siyempre, malapit na rin mag-isip ito sa malawang Pangulong. Kaya nakita ko po ang pinagkatayo, pagkakatatag ng lungguin ito. Ganyan na sa kanila maglago isang taon. Kanina nga dahil maaga kami dumating, putulin yung kanyang pag-almusal. Tinitingnan ko yung mga kabataan na bibibit ko. Sa bilang ng mga kabataan na ito, halos sa sandaan. Maganda po yung ay luyos. May insurance na tayo kasiguraduhan sa hinaharap po ng Lord ng Biblia. Kaya ako ay bumabati at salamat sa inyong lahat sa mga magulang dahil naipamanan nyo sa malawang Pangulong. Kaya nakita ko po ang katayo ng palataya ng sabi ng Pangulong. At marami pong nabago kami dumating ang nakaraang pandemya sa ating buhay. Tatlong anibersaryo na po yung hindi tayo makapag-celebrate talaga ng bongga halos sa sanda. Kasi pag unang anibersaryo ay tayo pasiguraduhan. Diniklara na hindi pandemya so hindi na tayo kapag anibersaryo ng 2020. Salamat sa taon 2021 medyo walang ipa dahil lumawag po ng konting kamanan nyo ng pandemya. Doon pa ang anibersaryo natin. Kaya po, kita tayo din. Nagdadalawang isip din po ako at mawag ang ating Pangulo. Marami pong nabili po ako dadalo kasi ang pag-inimbitahan nila, inaasahan nilang dumadaw. Yung anibersaryo na po, yung 16, tayo makapasira, hindi talaga na makapasira. So yung Pangulo namin, ang mga kasunang anibersaryo, ay tayo pasiguraduhan. Dinaklara na yung pandemya, so hindi na tayo kapag anibersaryo ng 2020. Salamat sa taon 2021, medyo walang ipa kahit lumawag po ng konting ganun pa man pandemya. Bago naman po yung pandemya, kaya po pinaalam na po sa atin na nagdadalawang isip din po at mawag ang ating Pangulo. Marami pong nabilang po ako dadalo kasi ang dahil naging nila sa aasahan ng prevista ng anibersaryo na po. Hindi naman dahil marami pa tayong misyon o gampanin na dapat gawin. Dinugtungan niya yung ating buhay at lakas. Kaya po nagpapasalamat ako sa pagkakataong ibinigay sa atin ng Panginoong Diyos na ako ay makadalo sa ating pasasalamat. Doon sa binhi na ating paksa ngayon, kahit marami pa tayong misyon po o gampanin. Alam natin ang binhi ay sinasabi tungan niya yung ating banal na salita ng Diyos. Kaya mga pagkakasalamat ako sa pagkakataong ibinigay sa atin ng Panginoong Diyos na ako ay makadalo. Kapag ang binhi ay binigay mo sa ordinaryong tao, katulad binhi, po siya ng pala, ating paksa galing na sa kiskisan, alam niyo po, ipapakiskis niya, alam natin, iluluto niya, kakainin, tungan niya yung ating. Pero kapag ang binhi na palay ay binigay mo sa isang magsasaka, sa pagkakataon niya, binigay sa atin ng Panginoong Diyos, umpisahan na niyang linisin yung kanyang bukin. Kapag ang binhi ay binigay mo sa alisin niya yung damo, alisin niya yung bato, siya ng pala, ating sisigurado niya may kiskisan,
doon niya ipapakiskis niya, iluluto, ilalagay o itatanim yung kanyang binhi. At ang kanyang nasa, kasi po ang binhi na ating tinanggap mula sa Diyos na niyang linisin ay isang responsibilidad. Ikaw ay isang tunay na estamo. Responsibilidad po ito. Ngayong natanggap na natin ang binhi doon niya, ang banal na salita ng Diyos, yung gagawin natin, ilalagay o itatanim. Susuluhin lang ba natin ang binhi? At ang kanyang nasa, kasi po ang binhi na ating tinanggap mula sa Diyos na niyang linisin. Marami isang responsibilidad. Paano kung nakuha na ng marami mo? Ano pa po yung gagawin na po ito? Ang sabi na ngayon, natanggap na natin ang binhi. Kailangan ang banal na salita ng Diyos. Pamahatiin natin sa sulakwa para sila rin ay makinabang, makakain sa binhi nito. At yung magiging mula sa Diyos na niyang linisin. Marami isang responsibilidad. Paano kung nakuha nila ding itatanim? May tungko pong ortilano, anya patse pisasabihan pale, upang tanaman, ako naman malakwan keng pisasabihan. Uling niya ako, adyang masanting niya pa yung bini, patse tenam ko ni, mo niya patanang pasibayo ka na ako. Pundalag ko rin ang kasiping kong asikan, makilibe akong bini. Itang ka na akong bining masanting, ibigay karela, at manyag kong kalibe, kaya ang binidang masanting. Bang kanita, itang ka na akong pupul, yung mabawas, at panayang dakal yung pupul. Ayan nga po sa ating lahat, ito pong ating responsibilidad na ikalat ang banal na salita ng Diyos ay hindi po natatapos dun sa ating anihan. Hindi lamang po naibigay natin sa ating kapwa yung banal na salitang ito, kundi patuloy po tayong magtatanim hanggang dun sa magkaroon tayo ng maraming ani at makinabang din ang ating kapwa at kapwa-tao. Ito po ang gusto ng Diyos. Ipangalakal po natin ang kanyang banal na salita para po dumami. Ala pong lugi dito. Hindi ka malulugi pag ang kinakalakal mo ay ang binhi at banal na salita ng Diyos. Palagi po tayong panalo at lalo pong yayabong ang ating kayamanang panlangit o pang-espiritu. Meron pong tagubilin o habilin ang banal na espiritu. Alam po natin bukas ay halalan. Ang sabi nila, gawin natin ang ating katungkulan kay Cesar. Pero pagkatapos po nun, uwi na tayo kaagad. Puta po magipagdebate ko po. Puta uli kaya buritang binoto na kansawan niya. Puta magdalay ko chilo, saksaka nakapakmulan. Paalala lang po ito. Kasi ayaw po ng patlaya na may mangyari sa atin na hindi ka nais-nais. Huwag po natin ipagwalang bahala. Kung hindi man natin gusto yung gusto nila, huwag na ninyong ipagsabi kung sino yung gusto ninyo para hindi na po sila mapikon. Kaya nga po ang botohan sa atin, secret balloting. Ibig sabihin, huwag mong ipaalam kahit kanino kung sinong binoto mo para wala pong sasama ang loob sa atin. Iboto mo yung gusto mo, ayaan mo kung sinong yung binoto nila. Huwag na lang po tayong makipag-away. Dahil po ito yung habilin ng banal na espiritu, huwag po natin gawing biro ito. Pero gawin po natin ang katungkulan natin kay Cesar. Dahil hindi po natin alam, ang sabi nila, hindi natin alam ang darating na panahon. Sino bang magsasabi pagkatapos ng pandemya, magkakaroon ng gera sa Ukraine at Russia, na ang presyo ng krudo nung umpisa ng pandemya, 18 pesos ang litro ng diesel. Kanina po nakita ko 70 pesos na. Ibig sabihin, dumoble na po ang presyo ng bilihin, pero yung kita natin hindi dumodoble hanggang ngayon. So marami po at hindi nagkukulang ang banal na bataya ng paalala sa ating lahat. Kaya po, makinig po tayo sa kanila at ang pakikinig sa kanilang mga abot-sabi ay siyang magpapataba sa ating mga binhi na ngayon ay kasalukuyang nakatanim sa ating mga sarili. Muli po, magandang umaga sa inyong lahat at happy anniversary. Maraming salamat po kay Attorney Ferdinand Miclan, ang Director General ng District 14 at ikalawang Pangulo ng ating kapatiran. At ngayon, inyo pong saksihan ng aming inihandang presentasyon para sa inyong lahat. Narito po ang muting kabataan at Elders Choir ng Sibol Tagumpay Ningye.
Lord, if we could, we would fill our hands with all the wonderful things you'd give us. Then, we'd lift them up and give them back to you. Everything I am, everything I am, everything I'll be, I give it to you, Lord. I
Look.
would like to acknowledgement po the presence of Honorable Christian Alili, Honorable Carlo Nino Rivera, Honorable Bok Tiglao, and also ang ating pong kapatid at magulang, Honorable Joey Cosme Jr., and Honorable Rogelio Jen Yumul. Palakpakan po natin sila. Salamat po sa pagdalo. Maraming salamat po sa ating mga munting kabataan at elders choir po ng Sentro Sibol Tagumpay B. Gayon din po sa ating mga buting ilaw ng tahanan, saan man pong panig ng mundo, muli amin po kayong binabati ng Happy Mother's Day! At ngayon po, upang magbigay ng pagbati, akin po tinatawagan ang Pangulo ng Incayarianinde, si Hermano Ray Yumul. At maganda na po kayo ng Incayarianinde. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sa Diyos po ang kapurihan. Happy 51 anniversary Sibol Tagumpay. At mga opisyales na sumakabilang buhay na saludo po ako sa kanila. Dahil sila po ay isang naghasik din ng binhi sa isang mabuting lupa. Kaya nga po nagpapasalamat ako sa umagang ito na ang bawat isa ay nagkaroon ng pagkakataon upang makita-kita. Napakaganda po ng ibinigay ng mga pag-aaral na ibinaba ng ating mga banal na batlaya kanina, ang isang paghasik ng binhi. Kaya nga po, sa isang binhi na naitanim sa matabang lupa na kailangan nating panatiliin ang aral na ipinagkaloob ng ating Panginoon sa kanyang mga anak. Kaya nga, tayo ay magpatuloy at mamuhay tayo ayon sa binigay na pag-aaral ng ating banal na batlaya. Gayon din, meron po akong ibabasa sa inyo dito sa Pilipos 1:7 yata po ito. Dapat ang ating pamumuhay lamang ay naayon sa ating banal na kasulatan. Kaya nga po bilang isang opisyales, ang dapat ang binhi na ihasik sa matabang lupa ay patuloy tayong magbungkal at patuloy nating diligan o yung lagyan ng pataba upang sa ganon marami pang mga maakay natin sa ating pananampalataya. Ayan lang po, muli bumabati po ang Sentro Incayarianing B sa inyong pasasalamat sa ika-51 anibersaryo ng Sibol Tagumpay B. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Hermano Ray Yumul. Ngayon naman po, upang maghahandog ng isang awitin, atin pong pakinggan ang choir ng Incayarianing B.
Maraming salamat po sa choir ng Inkayarianity. At ngayon po, atin na pakinggan ang mensahe at pagbati ni Hermano Benji Gomez, ang Director General ng District 4. Sa inyo na po ang oras. Hello. Hello. Muli po, bumabati po ang Distrito 4 ng Isabela ng happy 51st anniversary ng Sibol Tagumpay na Nimbe. Alam niyo po, buhat kanina, ako'y nakikinig sa mga mensahe po ng mga dumating na batlaya sa atin. At ganun din po ang ating mga tagapagsalita. Ngayon, iingin ko po ang iyong presensya. Sana makinig kayo sa akin. Alam ko po, busog naman kayo. Iwasan nyo muna naman pong nagkichismisan sa katabi nyo. No. Dahil hindi, uso na ngayon yung, anong tawag nila ngayon? Sino ba yung kamag-anak ni Marites? Si Tolitz, ano? So, muli po, pwede po pong pakikausapin yung katabi nyo na sana sabihin nyo nga sa katabi nyo, makinig tayo. No? Pwede po, sabihin nyo sa katabi nyo na makinig tayo. No? Okay po, maraming salamat. Ako po ay nakikisimpatiya sa inyong 51st anniversary. Bago ko po simulan yung aking 2 minuto na mensahe po sa inyo, gusto ko pong batiin natin ang ating direktor ng Distrito 15. No? Si ating pong direktor Paul Los Angeles. No? Dito po siya. At ang ating pong pangalawang Pangulo ng Pangkalahatan, alam ko, nakipagmarites na ata dyan. No. Bihira lang po makapasyal dito, kaya pagbigyan na po natin siya. No. Kaya mga kapatid, sa kapatiran ng Union Espiritista, tayo po ay napakapalad. Bakit po? No. Dahil ang Sibol Tagumpay ng buhay, ito pala ay isang matabang lupa. No? Ito pala ay isang matabang lupa. Bakit? Kahit ko nasabi kong isang matabang lupa, napakasarap po na maging membro ng Sibol. No? Tingnan nyo po yung kanilang mga choir, no? Buhat sa kaliliitan hanggang sa palipas, nung palipas na. No? Nandyan sila, no? Kasarap pong maging membro ng Sibol Tagumpay NMB. No? Kaya napakapalad po ng Sibol Tagumpay NMB. Ang gusto ko lang pong basahin sa inyo dito sa sulat ni Apostol Pablo, sa sulat ng Roma, ng taga-Roma, 9:29. Ilan po? Gusto ko lang pong basahin sa inyo to. Anong sabi niya sa taga-Roma, sa 9:29? At gaya ng sinabi ng una ni Isaias, ni Propeta Isaias, kung hindi naghiwan sa atin ng isang binhi ang Panginoon ng mga hukbo, ay tayo'y naging katulad sana ng Sodoma at naging gaya ng Gomora. No? Dahil ang binhi na ibigay sa atin, hindi tayo naging katulad nila. Dahil ang binhing na ibigay sa atin, ito ay ating itinanim sa mga matabang lupa. Gusto ko lang pong balikan yung mga nakaraan. Tulad po ng ating mga magulang, nagsabog ng binhi sa Sibol Tagumpay NMB, na sa pangunguna po ng ating magulang na si Macario Liwanag at ang kanyang bisi na si magulang ni Leodogario Yumul.
Dahil po sa kanilang kasipagan bilang isang magsasaka ng ating Panginoon. Ang binhing na ibigay sa kanila, itinanim nila sa matabang lupa. Saan po na itanim yan? Marami po. Ang binhing nasa kanila, itinalat nila. Hindi nila tinago. Unang-una, nandyan po ang kariyanan ng Biye. Dahil ang binhing nasa kanila, ikinalat nila, ipinamigay nila. Kaya, nandyan po yung kariyanan ng Biye, isang binhing na munga. At ngayon, hanggang ngayon, kasama nyo na lumalago sa ating pong kapatiran. Gusto kong balikan yung ating magulang noon na si Leodegario Yumbul. Dahil po sa kanyang pagsabog ng binhi sa Inkariana Nimbe, hindi lang basta pagsabog ng binhi, ito ay ginambul pa niya. Ito ay lininis niya. Alam po niyo kung ano yung kwento niya nung araw na yon? Dahil nung nandun siya, kasalukuyan siyang nagtatanim, nagsasabog ng binhi. Ang mga membro na yung Karyanimbe, nung araw daw, wala sila, hindi naman nila nakikilala ang binhi na sinasabi ng ating mga batlayan ng salita ng Diyos ay binhi. Lahat pinakisamahan ng ating magulang upang ang binhiing na nakaatang na ibigay sa kanya, may pamigay sa mga ating mga kapatid. Ito po ang naging bunga. Kaya nandyan po yung Karyanan Nimbe. Kami po ay nagpapasalamat na ang binhing ito sa pamamagitan po ng aming Pangulo. Nandyan po, sinasabog din namin kung saan kami pumapadpad. Kung maakyat kami ng bundok, tumatawid kami ng ilog. No? Yan po, ganyan kalalayo yung aming mga pinupuntahan sa Isabela. Naglalakad kami ng 2 oras para mahabot, para maibigay yung binhi na matabang lupang nakatanim sa kabundukan. No? Diyan po, kaya ang binhi nga ibigay sa atin, huwag nating sayangin. Itanim natin sa matabang lupa upang ito ay magbunga, upang ito ay lumago, upang ito ay dumami. Tulad po na yung Sibol Tagumpay ni Nimbe. Alam ko po nga, isa rin akong naging membro ng Sibol Tagumpay ni Nimbe. Ako po ay pinagmamalaki ko yan nung kabataan ako, nung bata pa ako. Dahil ang biniing ng alalitay sa aking magulang. Ito yung biniing na ibinigay sa amin na pamana upang ang binhing ito ay aming alagahan. Hanggang ngayon, hinahalagaan namin tulad ko po ngayon na isang Kapampangan, na isang nagsasabog ng binhi sa party po ng Kalilkanuan. At muli po, happy 51st anniversary, mabuhay po ang Sibol Tagumpay Nimbe, mabuhay po ang Union Espiritista, mabuhay po tayong lahat, at muli marami pong salamat. Maraming salamat po kay Hermano Benji Gomez, ang Director General ng District 4. At ngayon, itinatawagan po si Hermano Apolos Angeles, ang Director General ng District 15. Sa inyo na pong oras. Magandang umaga po sa ating lahat. Una sa Panginoon at sa Manilikha. Ako po ay bumabati ng taus-puso sa 51st anniversary ng Lunduyang ito. At medyo nahuli po ako kasi may isa pang anniversary sa District 15 na ako'y nag-attend para naman na mapuntahan ko rin. At sinikat kong makakabol dito dahil alam ko rin na kayo'y nagdiriwang. Ano po? Although nabasa ko yung message ng mga kabataan para sa district o sa area lang ng Area 5. Pero sinubukan ko rin pong tumuloy dahil alam ko na aabutin ko kayo rito, mga mahal na kapatid. Sa pamumuno ng ating Pangulo at 10 ng kanyang mga kasama, mga talaytayan, at ang kapwa dumalo na nanggaling pa sa Isabela. Ako po'y na-encourage sa kanilang mensahe.
tulad ng binhi, ano po. Siguro po konting kwan lang, kakaiba lang ng konti. Kasi po, ang binhi, kung hawak-hawak mo at hindi mo itinanim, walang saysay. Pero sa palagay ko po, yung pong nakikita natin sa likod ninyo, mga larawan, yun po ay mga nagmarasakit sa kapatiran, nagtanim ng binhi, inalaga, tumubo, inalagaan hanggang sa ito ay lumago, nagkaroon ng lilim. At ang lilim na yan, ang pinakikinabangan ngayon ng mga membro ng Cebu Tagumpay NMDA. Hindi man nila alam kung sinong sisilong sa kanilang tinanim na alaman, sa binhing tinanim nila. Diba? Nagtanim sila, pero hindi naman alam, paglaki nyon, paglago, pagbunga, kung sinong magiginabang. Pero sa kanila, nagtanim. Nagtanim. Ngayon, sinong sumisilong? Sinong nagiginabang? Hindi naman nila kilala yan kung sino. Batid ko ba lang kung sino sisilong dyan? Hindi. Pero, sa kagusto nilang makapaglingkod sa Diyos, ginawa lang kanilang mga tungkulin. Nagtanim at naging ang kanyang na bini naging puno at ang puno nagkaroon ng ilong, mga bunga. Ngayon, sabi ko nga, sino ngayon ang sumisilong diyan? Baka hindi man kilala doon ng mga nagtanim na yan kung sino ang sisilong sa mga punong itinanim nila. Di po ba? Hindi nila alam. Pero nagtanim sila. Ngayon, tayo ay sumisilong sa puno o sa binhi na naging puno na naging mayabong. Tayo ay nasa lilim ng lilong ng kanyang mga punong itanim nila. So ngayon, siguro, parang hamon, kayo naman, mga kabataan, lalo na sa runduin ito, ang kailangan magtanim din ng isang binhi at ito'y lagaan hanggang sa maging puno. Hindi natin kilala kung sino balang araw ang sisilong din sa punong yan. Hindi natin kilala. Kasi kung wala na tayo dito sa mundo ito, yung masusunod, yun ang sisilong sa binhing na itanim hanggang sa maging puno. Di po ba? Kaya lahat tayo ay parang inahamon ng Cebu Tagumpay NMDA upang tayong lahat ay gumaya sa mga nakikita natin sa likod na yan, na nagpagod, nagwish ng buhay upang maitanim lang ang binhi na ibinigay sa kanila ng Panginoon at sa ngayon ay yumabong na marami ng sumisilong. So binabati ko po ulit ang lunduing ito sa kanyang 51st anniversary sana. Maging maunlad pa balang araw sapagkat isa sa nakikita kong pinakamagandang lunduyan balang araw ay ang kanilang lunduyan na parang katedral. Pwede po ba isang bagsak bigyan natin ang Cebu Tagumpay NMDA? Salamat po, ang inyong pong lingkod, o Los Angeles. Magandang umaga. Maraming salamat po, Hermano. At ngayon po, upang magbigay ng pagbati, akin pong tinatawagan si Hermano August Cunanan, ang presidente ng Bundok Ningbe, at maganda na po ang kanilang choir. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. At mulit-muli po mabati po ang Bundok ng NMDA sa Sentro Cebu Tagumpay NMDA sa kanilang 51 year anniversary po. At sabi nga po, dahil sa pandemya nga na nakaraan po ay sa 50 po nila ay hindi po natupad pong masyadong maramihan pong tao, no? Pero ngayon po medyo lumuluwag-luwag at andyan po tayo na nakikiisa sa kanila sa kanilang 51st anniversary. At ganoon din po sa bawat binhi natin po, at sinabi nga po ang isang Hortelano ay po'y nagtatanim po, pero ang binhi ay hindi natin alam kung sabi nga po, hindi natin alam kung sa isang palay ay kung anong tutubo. Kaya po sinabi ng mga Badlaya na magtanim ng sa susunod po ay sa mga binhing na isaboy natin ay siguradong madami po tayong aanihin. Lahat po ay naging situbo po. Pero kung meron kung hindi
pagdinig ng tubo, sabi nga po ay sa bawat galaw po natin ay galaw gating galaw, sabi nga po ay kaya po dapat po tayong saboy ng magsaboy o magtanim po ng magtanim, madami po tayong anihin. Mulit po ang Bundok ng Biye po, nakikisa po sa inyong anibersaryo at mabalik ko na po yung message pagtatanim. Salamat po. Maraming salamat po kay Hermano August Cunanan, ang Pangulo ng Bundok ng Biye. At ngayon po, ating pong pakinggan ang choir ng Bundok ng Biye. Maraming salamat po sa choir po ng Bundok ng Biye. At ngayon po, upang magbigay ng pagbati, akin pong tinatawag si Hermano Ricardo Banal Sr., ang Pangulo ng Pamanadsad Quingbe, at maganda na po ang kanilang choir. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po'y nagbibigay ng pagbati sa ating mga district director ng ating pamunuan po.
gayon din po sa mga katulad naming kasamaan sa Area 5 na nandirito ngayon sa ating ika-51st anniversary ng ating lunduyan, Cebu Tagumpay. Happy anniversary po. At ako po ay ang aming lunduyan ay isa sa napiyayaan sa binhing ipinunla ng ating lunduyan. Kaya po, isa kami sa naging kasapi ng ating lunduyan. At sa pasimula po, nung nagsabog ng binhi, ang Batlaya doon sa aming barangay, ito po ang aking binabalita sa inyo. Sa aming purok doon, sa aking tansya, sapagkat ako po ay kabataan na noon, at ang aking kulang na 21 years old na po at ako noon. At ang mga bagay na pagsabong ng binhi doon, ako po ay nagpapatotoo na ang espiritista doon sa amin noon, nung magpasimula, ay 70% ang mga espiritista doon, 30% lang ang hindi espiritista. Sapagkat ang binding sinabog doon ng Batlaya ng kanilang narinig at sinambitlanan naman ng Batlaya kung paano ang paksa natin ngayon nagsabog sa sinabog sa daan, sinabog sa batuan, sinabog doon sa at saka sa Matabang Gabon, sa Matabang Lupa, yung lahat na pong yun sa panahon ngayon sa amin, sa lunduyan namin, naging makatotohanan. Hindi po lahat ng nakarinig sa salita ng gaya po ni Apostol Santiago. Mula sa pasimula hanggang sa ngayon, mayroon pong natirang nananatili sa pagsabog ng binhi na tumubo sa Matabang Lupa. Kaya nga po, patuloy, kahit ilan na lang kami, patuloy namin ang paggawa sa mga tungkulin ay natay na kinagkaloob sa amin ng ating Batlaya. Kasi kaya isa nga po ako sa nagpapatutuo na ang mga salita ng Diyos ay nananatili, hindi pumupupas. Gaya po ng nabasa ko sa Ebanghelyo sa Marcos Kapitulo 13, versikulo 31. Ganito po ang ating mababasa. Ang langit at ang lupa ay lilipas at ang ating mga salita ay hindi lilipas. Yun po ang isa sa mga nakita kong patutuo na sinambita ni Apostol Santiago. Darating ang panahon at ako po ay nakasaksi sa kanyang mga salita. At gayon din po, isa rin po sa aking nasaksiyan kung patuloy natin ang pagtupad sa mga salita at pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon, ang lahat ng bagay na lumilipas dito sa babaw ng lupa, kung sinabi niya ang kanyang mga salita ay lilipas, kung patuloy natin gagawin ang ating mga tungkulin, ang kanyang mga salita ay ating susundin. Isa rin po ng papatotoo si Apostol Juan, gaya natin na gumawa sa tungkulin sa Panginoon. Mayroon siyang sinambitla sa kanyang sulat
sa sulat ni Apostol Juan, chapter 2, verse 1, chapter 2, verse 17. Ganito po ang ating mababasa. Verse 1, chapter 2, verse 17. Mumunang 1, verse chapter 2, verse 17. Ganito po ang mababasa. At ang sanglibutan ay lumilipas, at ang masamang pitan yun tatapwat, ang gumagawa sa kalooban ng Diyos ay nananahan magpakailanman. Maraming salamat po at magandang umaga po sa atin. Maraming salamat po, Hermano. At atin naman pong pakinggan ang kantang inihandog ng choir ng Impamalat sa Kimbie.
pamamanad sa Kingpin. At ngayon po, bilang magbigay pagbati at mensahe, aking pong tinatawagan si Carrie Ann Basilio, ang National Auditor ng Union. FYS. Ang isang magandang umaga po ang ipinapaabot ko sa lahat po ng mga opisyales ng Sentro Cebu Tagumpay at sa lahat po ng naririto ngayon. Kinakabahan po ako kasi first time ko pong magsasalita na nakaharap po sa atin ang ating Director General ng District 15. Kadalasan po kasi umihingi lang po ako ng gabay sa kanya tungkol po sa mga paksa. At ngayon po, magbabahagi lang po ako ng kaunting kaalaman. Sabi po nabanggit po kanina na may dahilan po kung bakit hindi lumalago yung mga binhi. Isa po sa mga dahilan ay yung isang binhi po ay nalimbawa sa mga salita ng Diyos. At kung yung tagapakinig po natin, hindi niya nauunawaan ang kahulugan ng talinghaga, marahil isa itong dahilan na hindi ito lalago. Ang ikalawa naman po ay dahil ito ay naimpluwensyahan ng masamang espiritu. At pangatlo ay lumago naman ang binhi, subalit pansamantala lamang. Sapagkat nung dumating na ang mga pagsubok at pasakit ay sumuko na ang tao. At ang ikaapat naman po, ang binhing nalaglag sa dawagan ay sumasagisag sa isang tao na napakaraming alalahanin. Naakit siya sa pera, madali siyang sumuko. Ang salita ng Diyos ay hindi gaanong mahalaga kaysa sa akit ng kayamanan. At ganyan po ang mabuting lupa, o ito po yung lumago. Ang taong nakikinig sa salita ng Diyos at nagninilay dito at anumang matututunan mula rito ay kanyang isinasakatuparan. Isang binhi lamang ang itinanim, ngunit napakarami ang ibinunga. At hanggang doon na lamang po at ganun din pong iniimbitahan ko po kayo kung hindi po magbabago ang protocol ng IATF. Nakasama ko po ang mga kasamahan ko po sa national sa darating po na May 27 and 28 sa summer schooling po ng District 16. Magkita-kita po tayong muli doon at kami po ay bibisita sa inyong distrito. Muli po, maraming salamat po at ang national po at District 15 ay nakikiisa po sa inyong pasasalamat. Maraming salamat po, Hermana. At ngayon po, upang magbigay ng pagbati, akin pong tinatawagan si Hermano Engineer Wilfredo Corpus, ang Pangulo ng Dalan ng Ningbe, at maganda na po ang kanilang choir. Maya-payabak ko kaya tamangan. Karena penari, karena bisita tamu. Muna po mabuhati na ako patangaling mong po po. Happy anniversary, 51st anniversary ng Sentro Cebu Tagumpay ng BN po. Katwa po karena kalugurat ang pengari, babay. Happy Mother's Day po. Aldo tarempe nga ritangin ini po. Deke katamong dakilang ima na dapat luguran, ne po. Kaya Happy Mother's Day po. Dumagi ako pupong di taketang kaya katamong tema, ne po. Sana bawat isa sa atin ay isang matabang lupa, ne po. Para bawat binhing tanim sa atin ay lalago. Hindi na matutuyo habang buhay. Ano po? Ibig sabihin ng binhi, di po ba salita ng Diyos? So pag ang binhi yan ay lumago, tayo ay makapagbibigay din ng binhi sa ibang matatabang lupa. Di po ba? At kakalat ang binhi yan
dahil sa kagagawan natin sa buong daigdig. Di po ba? Kaya po, ang dalan muli po ay bumabati ng 51 anniversary Sentro Tagumpay Nimbie. Dakal salamat. Kaya kong Maraming salamat po, Hermano. At ngayon, atin naman pong pakinggan ang awiting inihandog ng Dalan na Ningbe. Sa iyo na po ang oras. Maraming salamat po sa choir ng Dalan Ningbe. At ngayon, upang magbigay ng pagbati at mensahe, akin po tinatawagan ang District 16 FYS President Romar Bulaon. Sa iyo na po ang oras. Maya pawaras po sa bilang payangarian pong kapatid, antimuring ketang metong a Diyos,
At makanyan kaya pong pupurya ng pong pupugaya ng Sentro Sibul Tagumpay ng Bieg ng kaya 51st anniversary. Waman po kayang golden anniversary makanyan tamong miyabe-yabe. Ngeni po isipan ta na mo na golden anniversary ya po ngeni. Uling makanyan tamo pong milaya bang mipunta po keni at pakiagumantala rin kaya katamong kapatid. And ako po pelista uling kota po kasi kumaba ning oras at ibiya ko po itang mata sa respeto karen kaya katamong pengari na tala text 2. Makanyan man po inaus da ko ibiya kaya po itang parakan ako. Kaya pong tema tamo makasulat ang paghahasik ng binhi. Nung makanano po may utanging espiritu nandin, makanyan danala pong binyak pakabaldugan. Pero nung lalawin niya po, yung sagot ko nandin, masakit, manasik biningeni. Mo po pauli na ning panahon, nung kalupa na rin po kaya katamong tao. Uli nga liwaliwaya po grado yung tao. Makanyan man itang gabu nung nokar niya malyaring misasa itang bini, malyaring i-relate tayo po kitang grado na ning tao. Nung yung binimi sasaya kitang mabato, makanya niya pong agad mitakit yung tao. Eya po tumubo nung nanuman itang tena mo hanggang mayap ya. Makanya man po kitang miyasik kitang leledalan. Nung akit me po tumubo ya, pero sagliya mo pong panahon yung pamanubo na. Nung lalawin niyo po karetang sablang bagay areta, i-relate tala po kareng makachong kaya nakan. Akit tala po rin kaya nakan ngeni. Sabihan tamong ating mita ng bini karela uli nga kakayabe tala kilub da rin kaya katamong lunduyan. Dapat nung pansin namin kaya nakan kaluwal na king kakarinan. Nuka rin niya kaya ume. Dadala na pa kaya itang tiro da rin banal. Pakaintindihan da po sana rin kaya nakan itang sablang makaturo. Uli nga ako po karetang kayabe ang kaya nakan nung nuka rin mang sentro kumame. Sasabihan ko karela, alayang tuturuing banal espiritu na mayap, ituturo da nga nitang kayaban, banging tao may pakayap yun. Nung makananong sasabihan da naman po rin makachong espiritu, ing bini, misa sa aking matabang gabun, makanya niyang tumubong mataba, akit na yung makachong bunga, mamulaklak yun. At king datang ingaldo itang bunga na tula ampong ligaya itang alanan ning metong nga tao na tinanam ketang maya. Makanyan po nung akit tamo yung lunduyan keting kakarinan. Ketang minuna ng aldo, ikit tala rin kaya katamong pengari, peg sumikapan do. Makanyan deng sineseng makachong gabun, makanyan dang silbag, itang makachong maya pabini. Anyapin po ngeni, ikit tayo yung lunduyan, Sibul Tagumpay ng Bieg, makanya niya pang makatalakad. Sumangit na rin makachong pagsubo kadaratang. At ikita naman po nung nano yung bunga na rin kapagalan na rin kaya katamong kapatid, keting kakarinan. Meragulya po yung sentro. Ren pong kapatid, tamo keni akit tamo itang masabaldeangan ng sentro at mikakasundula. Akit tamo yung pamisasan metong karela. Sana po mo po kening lunduyan na iti ka rin tamo akit. Nung makananong misa sa kaya katamo itang matabang bini at makanyanda katamong gagambula ng pondidiligan ding makachong espiritu na maki agum kaya katamo karengal do sabat. Sana balo tamo pong balikdan itang makachong gagawan da para kaya katamo itang turuan pong aral at itipa da paibatan ka rin kaya riyan banwa. Banta king aldo bukas alwa mo po yung tawing ing sablang at atin pong ngeni penigobran ko. Kaya alimo po kabud sisimba ka, alimo kabud makiramdam ka. Sa tala dapat kamo naman ketang mayap. At makanyan man po, pupugayan ko la rin sa belang payangaring babae. Happy Mother's Day po kaya kayongan. At pasibayo po, happy 51st anniversary po kay Lunduyan, Sibul Tagumpay ng Bieg. Maraming salamat po, Hermano Romar Bulaon, ang District 16 FYS President. Muli po, kami ay lubos na nagpapasalamat sa mga lunduyan na nakiisa sa aming anibersaryo, ing Kayarianing Bieg, Bundok ning Bieg, Pamanadsad King Bieg, Tatak ning Bayong Bieg,
dalanan ning be, Talaan ng aslagan, daunganing kaligtasan, mula ng Eden, at tauling hapunan. Pinaglayuman po tayo ng distansya at pandemya, ngunit pinagsama naman tayo ng teknolohiya. Panoorin po natin ang pagbati ng ating mga kapatid sa iba't ibang bansa. Naman tayo ng teknolohiya. Panoorin po natin ang pagbati ng ating mga kapatid sa iba't ibang bansa. Naman tayo ng teknolohiya. Panoorin po natin ang pagbati ng ating mga kapatid sa iba't ibang bansa. Kaming menganday one, emi po kakalingwaning makanining okasyon, lalo na kapag malapit na yung kakatamong anniversary. Makisametong kami po murin hanggang ala kami po ken. Sana po, dakal pa sanang anniversary, datang kaya katamongan. Kare naman pong officer at member na ning Sibol, congrats nga po kaya kayo nga ken. Pasibayo po, dakal pong salamat. Yako po idinayumol ning London na babati kaya kayo ng happy anniversary. Muna po, payabot miya ing maya pa oras katamong Ginoo, kadwa kaya kayong pengari ang pong kapatad. Malapit na naman po ing katamong anniversary kaya katamong kasalpantayanan. Gaganaka ko pa kanita niyang atyo kami paken, tamamalengki kang ganing Aldo. Kaya ala ka man bagya ka, dita ka mo oras sa tudtud, pero mo panamdaman itang pagal, uling na kanya maning paran at darapat king kaya katamong kasalpantayanan. Sana po king lugod na ning mayupayang Ginoo, mikitikit ang pasibayo. Mulit pasibayo, happy anniversary po king kaya katamong kasalpantayanan. At sana mikitikit pa pong pasibayo, dakal pong dakala. Salamat. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po ay bumabati ng ika-51 anniversary ng ating lunduyang Sentro Sibol Tagumpay-Ning Be. At patuloy lang po tayong gumawa ng kabutihan sa kapwa at ipadama ang pag-ibig ng Diyos. At lalo pa nating ipagsisigawan ang ating pananampalataya sa Panginoon upang makamtan natin ang kanyang kaluwalhatian at biyaya galing sa Kanya. Happy anniversary po sa ating lahat muli at ingat po lagi kayo at God bless you po sa ating lahat. Happy anniversary Sibol Tagumpay-Ning Be. Happy anniversary po. Pasalamat tamo po king Diyos at pasibayo kabiyusan tanan naman yung pabanmong wewe at makanyang tanan naman pag-celebrate kaya katamo pong anibersaryo kaya nilunduyan Sentro Sibol Tagumpay-Ning Be. Anyapin po sa saludwanda kayo magpusa karing manungkulan, ang gana po karing membro, mga sipag kaya nakanat ang gana rin karing mayuntang na alangsawang malaguyit po king kaya katang kasalpantayanan. Happy anniversary po. Bye! Maya pa kawarasan po kaya kayungan, kaya nga rin pong kapatad. Muna king Diyos, kadwa karing kaya katang opisyalis, miyembro, at karing
mga sipag kakayanakan. Takal pong salamat ka rin ng pagkakataon, miyabiye bang malyaring makapag-share kaya kayo. Buri kaya pong batyan ng balang metong kaya katamo. Happy anniversary. Happy anniversary. Sana karing kayanakan. Palagi tang makirandam karing kaya katang pengari. Karing karelang turo kaya katamo, karing kabiasnan kadarandaman ta karela. Makanyang talang bakalan ding kapakumbaban at ding pamisasan metong nanong karing taman miras. Makanyang tamong tanggapan itang tagumpenan ng biye. At katataulian, mga pasibayo. Happy anniversary. Happy anniversary. God bless you all. God bless you all. Muna po king malugod agino, payabot kayo po yung maya po oras, at kaya kayo pong sabulang pengari at kapatat king kasalpantianan. Pasalamatan tama po ngalang kapapusan, king lugod, at upayan ng Diyos, pablasang pagkalob na po yung balang kaidawan ng tamo. Sabi na po yung makasulat king 1, Kapitulo 14, versikulo 13 at 14, ating nanumang adawan nyo king lagyo ko, itayang daptan ko, baning ipaligayan niya king anak. Nung manyawad kong nanumang bagay king lagyo ko, ako daptan ko. Kamusta na kayo po kakung sabalang pengari at kapatat king kasalpantianan. Siklot kungan po kaya kayo. Ngayon pasabaya pong usasan may atong tamang po bang pagselebra yung 51 nga pasalamat na ning lundoyan sibol tong penibye. Bilang may atong pong anak na ning Ginoo, may atong po karimitan ng king lundoyan na iti. King kapamilatan na po ning pamagtiwala ko at gabi na ning kasalpantianan at king lugod na ning Ginoo. Kambeda po ring mapamatulang banal na espiritu at kapamilatan da po ring masipag agamit at balang manungkulan. Tunay pong kakawang ing Ginoo, pablasang king pangalawat ko po para tiyang at sa king puso ko at hanggaman po karing pupuntalan kong bansa. Atin pong sentro akakong pwedeng salilungan bang asundo ko po yung tungkulan akakong pekitangwanan. Para titapin pong panabilin kaya katamo ding banal espiritu na maganti tamo pong ortilano o ausandang magsasaka king Tagalog. Ortilanong madagul a kapibapatan amana na ikinguran bang madaligan ing kayang tamnanan bang makapupul yang singkop siksak. Kalupa na puning pamagaral amila tagkakatamong ini ing bini at tutukuya na apinding amano na ng Diyos ami pagkalog kaya katamo. Apalagi ta pong ipaabot kaya katamo ding banal na espiritong alang sawang mamantabi kaya katamo. Tapot atin na pong kabaldugan ding amano nga reni anong tunay talapin pong dadinan akabaldugan dini o dapat pablasang makanyan mo naman king kasalpantayanan nung alayang dapat metaya king kayang sarili. Ding amano nga reni asabi ko pong katatuanan daring kaya katamong pengaring may mudasyon king kaya katamong kasalpantayanan. E ako po kakalingwan dahil madalas kami pong ipagkwento kanita anyang at siya pa po kiti sulit kung Leo de Gario aryong yumul na lagi nala pong pagmaragul din kayang kayabe may mudasyon king kasalpantayanan. Kaya ba da po king marangle o kaya naman gisingan dala pong kapitangan ng bengi ingala pong pamikakuno inggawan at gawan ta po ing tungkulan anjang makananula po kapagal. Anya naman pong minuli ko po yan pintalan at akakwentuhan kaya po apong anis sa aning liwanag at ana pong mga mano kapag tunay kang magsakripisyo alika papagal. Tunay pin pong madugulang inspirasyon kaya katamo din ng pengari tamo nga rin at marapat makanyan pong ipagpatuloy tamo po yung karelang inupisan at tigmalasagitan bang mayagit po kaya katamo na metong tana karing bining namitan ng king matabang gabon natin pusong tapat at mayap pamanamdam king amano sinsipan at mamong aking kapibabatan
Pasibay po, batian king 51 apay pasalamat in kakatamong pakamalan at pagmalasakitan alunduyan sibol tong peningpe. Manatili po kakatamo at daptantala din nga manong malugod, mapagkumbaba at mapibabata. Malugod pablasang ni Diyos lugod siya, mapagkumbaba kabaluan tamong ding mababa itas nala. At mapibabata at king nung depatantana yung kamurianan ni Diyos, tanggapan tamo po yung pangako. Manatili po king puso ko yung lugod, king kakatamo kasalpantayanan, kako king pakilaban at ipagmargol, at ikay mo rin po. Abaya-abaya tamo pong managumpe at tanggapan ipangako datang aldo. Sabi natin po yung makasulat king munang Korinto 2:9, dapat antiing makasulat, bagi naikit ng mata at nadimdam ng balugbog at kapilan man linob ki puso na ng tao ding bagi asidyanan ng Diyos karing lulugod kaya. Sabi natin po king 1:14-15, nung kaluguran nyo ko kamenton nyo ding utos ko. Yan mo po pengari at kapatid king kasalpantianan, dakal salamat ng pagkakataon sa lodukungan po kayo. See you all soon and God bless us all. Sa ating mga kapatid na nasa lunduyan ng Pampanga, ang kanilang pong pangalan ay ang Sibol Tagumpay Bie. Kami po ay bumabati ng isang maligayang 51 years of anniversary na kami taga rito na Texas, na ang pangalan po namin ay The Beginning of Life of Light dito sa lunduyan sa Texas. Na kasama ko po ang aking mga kapatid, magulang at mga anak, na malugod po namin ipinaaabot ang masayang pagbati sa inyo. Muli, happy anniversary po. Maraming salamat at aking pong hangad na kayo po ay magtagumpay sa inyong pag-celebra ng inyong anibersaryo. Maraming salamat po at magandang umaga. Happy anniversary! Hello everybody, everyone. Hello po kaya kayo ngampong kayong Sibol Tagumpay Bie. Ako po'y Apong Rusing, asawa ng Apong Daniel, persaning ampunan. Yabok ko ngampong kaya kayo ing masayang anniversary, 51 anniversary. Dakal salamat, masaya pong paya. Anti mo rin po kayong Balemi, kayong Boyet. Karing ko po manuknangan. Happy anniversary na mo po kay Kongan. Salamat po. Bye-bye. Bye! Happy anniversary! Happy anniversary! Muna po king Diyos, makanyang kaya pong payabot ng maya pa oras, kaya kayo pong pengari ang pong kapatid. Pasalamatan da kayo po, king kaya kayong pamagsumikap at sipagan, king kaya kayong kasalpantayanan. Lalo na dayong mga sipagakayanakan, sumangid naman ng karelang pamagaral, makanyandang agagawain karelang katungkulan, king kasalpantayanan. Makanyan ko pong makisan metong king anniversary ng kaya katang lunduyan, Sibol Tagumpay Bie. Sana po makanyantangan pumisadsad ka rin banaltang katungkulan king Diyos. Sana po makanyantarin pong mikit-tikit pa si Bayo at miyabe-yabe. Muli, happy 51st anniversary Sibol Tagumpay Bie. Bago po tayo pumunta sa pangwakas na pananalita, announcement lang daw po. Inaanyayahan po ng FYS President ng District 16 na kung sino po ang mga kabataan na interesado sumali sa Summer Camp, which is May 27 to 29 po sa Rockville, Bambantarlac. Sumali daw po. Ay, salamat po. Para sa pangwakas na pananalita, tinatawagan ko po si Hermano Reynaldo Liwanag, ang ikalawang Pangulo ng aming lunduyan. Magandang umaga po sa ating lahat. Nagpapasalamat po kami sa inyo. Kapampanganan ko niya mo po, makasakit talaga Tagalog. Pasalamat kayo po
malang kapupusan kaya kayo. Din sa lang tinagon, kaya kami pasalamat. At kami pong may kakapatid muna karin kaya kaming membro, hanggang na rin kaya nakan kagumday kaming manungkulan. Pasalamat ko pong maragol nga pong ginungga na karela. Yung pamisasan metong, pamikalago daya po meko, barang puso na rin, barang metong kaya kami. Di kami makatunang kining sibol na kung pinigin. Kadwa po, pasalamat kong maragol nga pong ginung. Balo kong kaya ngalano rin kaya kaming pengaring nagsimula kaya kasapantayanan. Kaya ang minunang do 1971 hanggang ini, yung karelang pigmalasakitan, pagkakasakitan binekot king kasalpantayanan. Hanggang ini po, akakit na kaya ngalalo kaya ni pakinabangan ni at susunduming kaya matapat apamagobra king purinan nga po gino. Balo kong kaya ngalalo kaya ni kaya biya tala pa mo rin. At ilo, dinalo, kaya kaming pasalamat, kaya katang 51 anibersaryo. Balo kong nga katakawangan yung paurida hanggang yan ni manatilitang matatag. Kitang makatunang kaya kitang manungkulan at bisasan metong kitang membro. King sibol tagong PNMB ang gana rin kayo nanganang gana rin maintang. Pasalamat ko pong pasibayo kaya kayo. Alang pupos, kagumda rin kaya katamong kapatad, ay tiyo miyaya ng lugar. Karin miyaya ng bansa, magpasalamat at makyabe lagi kaya katang pasalamat. Sana, kaya katang pasalamat ay ni matanggapi king kayariyanan ng banwa. King kayariyanan ng Diyos, king harapan ng Diyos, sana tanggapan matula, masaya, king kaya katang Diyos. Kanita ka rin nga bukas, makanyantapang lalong may magagawa, king kaya katang kasalpantayanan. At bayo ko po magbukas, orin po rin kaya katamong pengari, apeli ibatan, migmalasakit, iba't nga tuta mo king karelang sinapupunan, nagsakripisyo, hanggang yung ninuwalta mo, iniyatong masala paulinan ng Diyos. Hanggang karela, babatsang ko pong happy Mother's Day po kaya kayong pengari. Balakpakan tala po rin kaya katang pengari. Hanggang na rin kaya katang pengari may wala na. Aming sakripisyo, iba't king simula, balakpakan tala po. Hindi po, mayari na kaya katamong katipunan bilang pasalamat, kaya katamong anibersaryo. Sana nung dating ngaldo, makanyantapa pong miyabe, gagawa ka ng kikatang mananakungkulan, ala sana pong miwawali o milisyadalan kikatamong ang mikakapatad kini. Balo ko, yung panisasan metong panikalagod, at iyo kikatamo, yung sibol tagong PNMB, balo kong mikakalagod na nanakampong matuwa. Sana dating nga to, lalo nakatang panuwanan ng Diyos, paulinan ng kikatang malagong paksa, at iruda rin kikatang pengari, sana apayarin tayong ganapin kikatang proyektong tatalaga din bang kanita data yung nga to, yung Diyos lalo nakatang panuwanan. Karang hanggang bisita pong tinanong kaya kami ngini, pasalamat kaya pong alam pupos kaya kayo, dakal pong dakal salamat kaya ko. Bilang pangwakas na panalangin, tinatawagan ko po si Hermano Michael David. Hello. Bayo ito akong pumayari, main kang kung may mga panalangin at ganapala sa akong user hindi katangbalan. O kasasakdalang kagalang-galangang Jehovang Diyos mingigpa, punang pong penibatanan ng BME, kagong ning kaming balang sikan. Naking kaurasan ay tigil ng Diyos, makanyang kepong misasan metong. Dalaw ang pongdisan, hanggang na po Diyos ko, dating epo mipalad apesitagon. Makanyang daka pong pasalamatan kitang alam kapupusan. Pablasang ulit pasibayo, makanya pong ilabas, hindi kaming pasalamat. At king pabanwang wewe,
iningat me po yung balang metong itan. Wa manipay pandemyang awsan mi Diyos ko makanyang makayatyo king yatuming kakarinan. Dapot ing lugod mo at banal mong kasopan po kinawang kareng balang metong itan. Nasapoy pa tulot mo mulit pasibayo. Ding daratang mingaldo ang kopang panahon. Pablasang deti po ginoy mila kakilala ang pong kabalwan. Sapoy pa'y tulot met ipagkalob ka rin balang metong nasapo tangalan biya pong para itang kapayapan na biye. Kagong na po ning lugod mo at banal mo pong kasopan. Nasapo pa'y tulot mo'y pa, wa manipay babalitada rin kaya kang banal. Na yung kaya kaming yatong salunan, yung tutune pong masol. Dapot panaligan miya ing lugod mo at banal mong kasoban. Nasapuwag ka kami ing mamuknaning parusa. At yung nasapong malyaring danasan ing kaya kaming balang biye. Bang magit ing balang miya kung sumulong kami ing banda na karin. Karing obrang bingyan mo at pigkalog karing balang miya kung kaya kami. Nasapoy pa ing tulot mo. Ding kaya kaming aldo pa ing tumulan. Makanyang may sapong sopan ng balang metong kitami. Bang may yibig pa ka rin ang bukas para kinang tumimye kitang mong kapayapan. Oy, pambanal pa yung tulot mo sapo. Naging aldo bukas, darating niya po Diyos ko yung aldo na rin sasaro. Adwan po ang pong pagsabing ngayon na sapo Diyos ko. Itubot may sapo ka rin kaya kaming balang puso itang malyaring karampatan na manalakaran kaya kaming bansang kakarinan. Ang gano'n ko'y pariting sa blang man ulan na malyaring kaya kami luklok. Hindi nan mo man sapo kaya tang pusong mamo, pusong maganak ang biyasang kilalaking banal mong justisya at banal mong katuliran. Bang tinupayang ginong Diyos, maging kapayapan niya po yung kaya kaming bansang kakarinan. Ang gano'n ko'y payang metosit luban makanya pong paking panalangin. Waman Diyos kung matatagaling kaguluhan ka rin ng bansa. Dapat ipadwan mi ang pong pagsabing ngayon kaya. Nasapoy pa rin ang manalakaran ng dyan mo pong pusong mamo. Pusong maganakabang tingupayang ginong Diyos. Ing kaguluhan ay Diyos ko na po dagal no niya sa po Diyos ko maging kapayapa niya sa po yung kalaganapan. At sa po Diyos ko, kumuyod no rin aldo daring kaya kaming kasakitan. Bang malyaring din ba naming katungkulan nila kung malyaring kaya kaming dalawan. At yung sablang bagay, ipanaligmingan ka rin kaya kang mapagpalang gamit. At yung kapinandit na itini naman pong ating bitakay na ng pong kapanamdaman. O ninyo naman po yung ating problema sa po Diyos kay pong moring kaya kang mapagpalang gamit. Ipagkalog niya po ito, Diyos ko itang lubusan lang kapal na ng itang kapayapan. Ang gano'n po Diyos ko rin sablang pingaraming makatagan pang minalakaran kaya kaming kasalpantayanan. At dating sablang kaya kaming kapatad. Nasapo Diyos ko, paintulot mo, ingatan mo kung para-para, ding balang metong kaya kami. May gitig bariting kapatad may nandaywan. Panyawad nila naman po kaya Diyos ko. Nasapo ng makalano pong etad kay paipan, king bansang karelang pintalan. Mulit pasabay Diyos ko, kung nagdoda rin karelang balang pamang sa pagluwi. Ipagkalog niya po karelay ng kapayapan ating bit-bit. Tulang pong pakinabang bang mayit ng Diyos. Ing maging pwersa na lang kaya kaming kasalpan. Kaya ng pablasang ng Diyos ay yung po yung kaya kaming malagong paksa. Anong nakarinig kaya kaming kakarinan? Karin kaya kaming balang pamag sa kubli. Gino'y tulot niya ipagkalog itang kapayapan. Karing balang metong kaya kami. At itang pakinabang nabang nanay sa po Diyos ko ning balang metong. Dakal pong salamat Ginoo. Ing lugod mo at banalapaman ni Muno rin ipuring kaya kaming pisasan meto nga karalungan sa akong matanggap langan. Ang popang ipakibatan ing sablang bagay, ipanalig kumingan ing lagyong wigparan ng bugtong niya sa Kristo kaya kaming tagapagligtas. Ing lugubad tayo daring kaya kang banalapang akong mapamatulang niya sa Espiritu Santo, iyan asabo. Sibul Tagumpay Bie is now signing off. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada,
Region 7A, Sibol Tagumpay B.